Si Go Yunhei ay binantaan ng isang masamang lalaki na sasaktan nito ang kanyang ama kaya napilitan siyang ikulong ang kanyang matalik na mga kaibigan sa loob ng isang bahay. Hindi lamang siya pinilit na ikulong ang mga ito, kundi inutusan din siyang sunugin mismo ang bahay. Para mailigtas ang kanyang ama, wala siyang nagawa kundi sundin ang utos at sinunog ang bahay habang naroon pa ang dalawa niyang kaibigan. Samantala, si Cha Min-jun ay isang mahusay na abogado, ngunit sa kasamaang palad ay ginagamit niya ang kanyang talino upang ipagtanggol ang masasamang taong may pera. Ang kliyente niya sa isang kaso ay isang makapangyarihang boss ng malaking kumpanya na inakusahan ng pang-aabuso sa kanyang batang sekretarya. Kahit na umabot sa korte ang kaso, nanatiling kampante ang lalaki dahil alam niyang si Min-jun ang kanyang abogado, isang taong kilala sa matitinding argumento at malawak na kaalaman sa batas. Sa paglilitis, nagawa ni Min-jun na baligtarin ang sitwasyon at palabasing ang sekretarya ang siyang nang-akit sa kanyang amo. Kahit na malinaw ang trahedyang sinapit ng babae, kabilang na ang pagkawala ng kanyang dinadala dahil sa pang-aabuso, nagwagi pa rin si Min-jun sa kaso. Ngunit kahit nanalo siya, hindi siya naging masaya. Paglabas niya ng korte, binato siya ng mga itlog ng mga tao, ngunit hindi man lang siya nagalit. Ginamit pa niya ang bahagi ng perang kinita niya upang tulungan ang pamilya ng sekretarya dahil alam niyang hindi laging patas ang batas. Sa mundong iyon, ang pagiging matuwid ay kadalasang nagiging dahilan para madaling maalis ka. Kahit mabuting tao ka, minsan kailangan mong magtrabaho para sa masasamang tao upang mabuhay sa lipunan. Bitbit ang bigat ng konsensya, pumunta si Min-jun sa book launch ng paborito niyang babaeng manunulat na si Kang Haira. Kilala si Haira bilang isang sikat na reporter at manunulat matapos maging matagumpay ang kanyang libro na naglalarawan ng hirap ng buhay at ng kanyang paglalakbay tungo sa tagumpay. Maraming tagahanga ang humanga sa kanyang talento at sa tila perpekto niyang buhay kasama ang kanyang asawang sikat na MC. Ngunit sa likod ng maayos na imahe ni Haira ay isang mapait na katotohanan. Inaabuso siya ng kanyang asawa, isang lalaking kilala at minamahal ng publiko ngunit kontrolado at dominante pagdating sa loob ng kanilang tahanan. Dahil sa sobrang pagod matapos ang premiere ng kanyang libro, lumabas si Haira kasama ang kanyang loyal na tagahanga at dating kasamahan sa pamamahayag na si Kim Hyun-sung. Isa itong lalaking sawang-sawa na rin sa kanyang mapait na buhay at tila na ipahayag ng libro ni Haira ang sarili niyang pinagdaraanan. Ngunit hindi inaasahan ni Haira na matapos lamang ang isang gabing pag-inom ay magigising siyang magulo ang sitwasyon. Kinaumagahan, nakita niya ang mga damit ni Hyun-sung sa tabi ng kanyang higaan. Pagdating niya sa kumpanya, agad siyang pinalibutan ng mga reporter at tinanong kung may relasyon ba sila ni Hyun-sung. Naguluhan siya nang makita sa internet ang isang sensitibong video na mabilis na kumalat kasabay ng mga larawan nila habang magkasama. Biglang nasira ang malinis at matatag niyang imahe. Sunod-sunod na kinansela ng mga kumpanya ang kanilang kontrata sa kanyang mga libro at ibinalik ng mga mamimili ang mga ito. Sa loob lamang ng isang gabi, tuluyang bumagsak ang kanyang karera. Agad niyang hinanap si Hyun-sung, ngunit tila naglaho ito. Kasabay nito, binigyan siya ng kanyang asawa ng divorce papers. Saan man siya magpunta ay puro panlalait ang kanyang natatanggap. Hindi pa rin siya makapaniwalang nangyayari iyon sa kanya. Ang kanyang pwesto bilang top MC ay napunta pa sa kanyang karibal na si Kim Tae-on, hindi rin siya pinakinggan ng kanyang asawa sa anumang paliwanag niya at gusto nitong putulin ang lahat ng koneksyon sa kanya. Pati ang kanyang bank account ay ipina-freeze. Mula sa pagiging isang reyna na may daan-daang tagahanga, napilitan si Haira na manirahan sa isang madilim at masikip na apartment. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga librong itinapon na parang basura, napaisip siya kung bakit napaka-unfair ng buhay. Bigla niyang naalala ang isang mahalagang detalye. Binigyan siya noon ng isang lalaki ng sapatos dahil masakit ang kanyang mga paa, ngunit ang babae sa kumakalat na video ay nakasuot ng mataas na takong. Pareho man sila ng damit, hindi naman ipinakita ang mukha ng babae kaya agad siyang napagbintangan ng lahat. Dahil dito, nagpunta siya sa opisina ng detective na si Go Yun-hei, isang matagal na niyang kakilala mula pa noong pareho silang batang reporter na naghahanap ng balita para sa kanilang mga artikulo. Pagpasok ni Haira sa opisina, aksidente siyang nakuryente ni Yun-hei dahil inakala nitong may masamang taong pumasok. Habang nag-uusap sila, naalala nila ang kanilang pinagsamahan noon. Si Yun-hei ay isang masayahing tao na kahit mala sa buhay ay nagagawa pa ring ngumiti. Nang marinig niya ang buong kwento ni Haira at makita ang ebidensya nito, pumayag siyang tulungan siya kapalit ng malaking halaga dahil hirap din siya sa buhay matapos manahin ang detective agency ng kanyang ama. Samantala, nag-aalala si Min-jun kay Haira kaya ipinag-utos niya sa isang investigator na alamin ang lahat tungkol sa detective agency na pinuntahan nito. Napatunayan naman ni Yun-hei na mahusay siyang detective matapos niyang sundan at makuhanan ng litrato ang asawa ni Haira habang may lihim itong transaksyon kasama si Kim Hyun-sung at isa pang babae. Doon nila napagtanto na isa lamang palang malaking bitag ang lahat. Ang asawa ni Haira mismo ang nagplano upang sirain siya dahil natatakot itong mas maging matagumpay at mas popular pa ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Nang ilabas ni Haira ang kanyang libro at mas lalo itong sumikat, galit na galit ang kanyang asawa at sinampal siya ng malakas. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nagpatalo si Haira at gumanti siya ng sampal pabalik. Dahil dito, nagpasya si Kang Haira na unahin ang paghihiganti sa lalaking humalik at nagdala sa kanya sa malaking eskandalo. Nagpakita si Kim Hyun-sung sa kanya na parang kaawa-awang tao, ngunit kapag nasa mga mamahaling club ito ay todo saya at maluho ang pamumuhay. Sigurado si Haira na matapos siyang gamitin at sirain, binigyan ito ng pera ng kanyang asawa kapalit ng pananahimik nito. Samantala, pagpasok ni Yun-hei sa club, agad siyang napansin dahil sa kanyang magandang katawan, makinis na buhok at eleganteng aura.
Hindi nagtagal, nilapitan siya ni Hyun-sung, ngunit hindi nito alam na siya pala ang magiging tunay na biktima. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Yoonhee si Hyun-sung na lasing na lasing. Agad niya itong kinaladkad palabas ng bar at isinakay sa sasakyan. Dinala nila ito sa bahay at inilagay sa bathtub. Binuhusan ni Yoonhee ng tubig si Hyun-sung upang magising ito saka tinakot gamit ang kuryente. Habang lalo itong natatakot, lalo namang nasisiyahan si Yoonhee. Mahinahon niya itong pinakiusapang magsabi ng totoo, ngunit matigas pa rin ito at ayaw umamin. Dahil dito, kumuha si Yoonhee ng hairdryer at lalo pang tinakot si Hyun-sung hanggang sa mataranta ito. Sa wakas, inamin nito ang buong katotohanan. Hindi raw talaga sila natulog ni Haira noong gabing iyon. Matapos nitong painumin si Haira ng alak na may halong droga, dinala niya ito sa hotel. Ngunit ang babaeng nasa sex video ay ang sariling girlfriend ni Hyun-sung na sinuotan lamang ng damit ni Haira upang magmukhang siya. Nang makuha nila ang katotohanan, binuhusan ni Yoonhee ng tubig ang mukha ni Hyun-sung na parang nililinis ang dumi nito bago sila umalis kasama si Haira. Matapos mapabagsak si Hyun-sung, oras na para harapin ni Haira ang tunay na target ng kanyang paghihiganti, ang kanyang asawa. Gumawa ng plano si Yoonhee at palihim na pumasok sa hotel kung saan nananatili ang asawa ni Haira. Lumapit siya sa isang waitress, nagkunwaring aksidenteng nabangga ito at mabilis na nakuha ang room card. Nagpanggap pa siyang naiwan ang kanyang wallet upang hindi mahalatang ninakaw niya ang card. Matagumpay na nakapasok si Yoonhee sa silid ng asawa ni Haira. Sa oras na yon ay papunta na rin ang lalaki sa kanyang kwarto matapos mag-ensayo. Mabilis na nagkabit si Yoonhee ng nakatagong kamera sa loob ng cable set habang papalapit ang asawa ni Haira. Kahit mabilis siyang kumilos, halos hindi pa rin siya nakatakas sa tamang oras. Nang makabalik ang lalaki sa silid, wala ng oras si Yoonhee upang tumakas kaya nagtago siya sa likod ng pader habang halos hindi makahinga sa tensyon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone kaya naging kahina-hinala ang asawa ni Haira at dahan-dahang nilapitan ang pinanggagalingan ng tunog. Sa kabutihang palad, may ibang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Napansin nito ang maluwag na kable ngunit pinili nitong baliwalain yon at lumayo. Sinamantala ni Yoonhee ang pagkakataon upang mabilis na makatakas at maayos pang muli ang pagkakabit ng kamera bago umalis. Hindi nagtagal ay naging matagumpay ang kanilang plano. Nai-record ng nakatagong kamera ang matinding pagtatalik ng asawa ni Haira at ng kanyang kabit. Pagkatapos nito, buong tapang na ipinost at inilib ni Haira ang video sa social media upang makita ng lahat. Agad itong naging malaking balita. Nagulat ang publiko nang malaman nilang ang iniidolo nilang lalaki ay isang babaero at manloloko. Kasabay nito ay inilabas din ni Haira ang recording ng pag-amin ni Kim Hyun-sung upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Mabilis na nagbago ang opinyon ng publiko. Ang mga taong dating humuhusga kay Haira ay ngayon ay galit na galit sa kanyang asawa dahil sa pagtataksil at pangloloko nito. Totoo ngang kapag itinulak mo ang isang tao sa sukdulan, hindi mo alam kung ano ang kaya nitong gawin. Habang masayang natutulog ang asawa ni Haira kasama ang kanyang kabit, hindi nito alam na kumalat na pala sa buong social media ang iskandalo nito. Hindi man lang nito nasagot ang mga tawag ng kanyang assistant at management company hanggang sa tuluyan na itong mabigla sa nangyari. Ang kabit pala nito ay walang iba kundi si Kim Tae-on, ang babaeng nakabangga niya noon sa television station. Sa isang video lamang ay nagalit ang publiko at nagsimulang magprotesta upang pilitin si Tae-on na magbitiw. Nang dumating sa kumpanya ang asawa ni Haira, sinalubong siya ng mga galit na reporter at mga taong naghagis ng itlog sa kanyang sasakyan. Mula sa pagiging paboritong asawa ng bayan, bigla siyang naging basura sa mata ng lipunan. Sunod-sunod din kinansela ang kanyang mga mamahaling kontrata at endorsements. Nasira ang kanyang magandang imahe at tuluyang bumagsak ang kanyang karera, eksaktong katulad ng ginawa niya kay Haira noon. Sa desperasyon, inutusan ng asawa ni Haira ang kanyang assistant na hanapin si Cha Min-jon, ngunit si Min-jon ay mas gustong makipagtulungan kay Haira upang tuluyan niyang makamit ang hustisya. Alam ni Yoonhee na hindi basta-basta palalampasin ng asawa ni Haira ang ginawa nilang paghihiganti kaya binigyan niya si Haira ng sobre na may pera at pinayuhang tumakas papuntang Amerika. Nag-aalala si Haira para kay Yoonhee, ngunit tiniyak nito na magiging maayos ang lahat dahil mayroon silang kakamping profesional na hacker na nag-delete ng lahat ng ebidensya mula sa kamera. Kinagabihan, habang pauwi si Haira, nakasalubong niya si Cha Min-jon na nahihirapan sa vending machine. Binigyan niya ito ng barya upang makabili ng inumin. Mas lalo namang humanga si Min-jon sa kanya dahil kahit sa gitna ng kanyang paghihirap ay nagagawa pa rin itong magpasaya ng ibang tao. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang saya dahil dumating ang abogado ng kanyang asawa at dinala siya sa presinto. Pinagbintangan siyang siya ang naglabas ng video, ngunit mariin niya itong itinanggi dahil wala silang mahanap na ebidensya laban sa kanya. Gayunpaman, patuloy siyang inapi at pinilit dahil alam nilang nag-isa at mahina siya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Cha Min-jon dahil lamang sa isang bote ng tubig na nagkakahalaga ng 500 won, kusang loob siyang naging abogado ni Haira. Inilahad niya ang lahat ng matagal na niyang nakalap na ebidensya upang patunayan na inosente si Haira at biktima lamang ng paninirang puri. Alam ni Min-jon na matagal nang nagtitiis si Haira kaya hindi ito makalaban noon. Tinulungan niya itong makaalis sa mga reporter at inihatid pauwi. Ngunit ang totoo, magkatapat lamang pala ang law office ni Min-jon at ang detective agency ni Gu Yoonhee kaya inimbitahan niya si Haira sa kanyang opisina. Pagkatapos ng ilang simpleng usapan, diretsahan ng sinabi ni Min-jon ang tunay niyang pakay. Nais niyang makipagtulungan kay Haira para sa paghihiganti. Noon ay nagagawa niyang manahimik kapalit ng pera mula sa mga mayayaman at makapangyarihan, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang tiisin pa ang bigat ng kanyang konsensya.
Ipinakita ni Cha Min-jun kay Kang Haira ang kaso ng buntis na sekretaryang ginahasa upang magplano sila ng paghihiganti para rito. Nangako si Min-jun na siya ang hahawak sa legal na tulong habang si Haira naman ang kikilos sa labas. Nagtaka si Gu Yunhei kay Min-jun dahil tumatanggap ito ng pera para ipagtanggol ang mayayaman, ngunit ginagamit din ang perang iyon upang lihim na tulungan ang mga mahihirap na makapaghiganti. Para kay Yunhei, hindi normal ang ganoong klase ng tao, ngunit pumayag pa rin siyang sumali sa plano. Tinawag nila ang kanilang grupo na Defense Newspaper Company. Samantala, iniisip pa rin ni Haira na isa lamang siyang reporter at hindi isang bayani o vigilante. Kinaumagahan, pumunta siya sa manager ng istasyon upang mabawi ang kanyang posisyon bilang MC. Ngunit kahit napatunayan ng inosente siya, ayaw pa rin ng management na isugal ang reputasyon ng programa kaya tinanggihan siya. Umalis siyang bigo at malungkot. Habang nag-iisip, tumawag ang kanyang anak na si Lee Gaon, noon lamang nalaman na may anak pala siya sa kanyang dating asawa at malaki na rin ang bata. Nag-aalala si Gaon sa kalagayan ng kanyang ina, ngunit hindi pa nito alam ang tungkol sa diborsyo at sa lahat ng problemang pinagdadaanan ng kanyang mga magulang. Pilit na ngumiti si Haira habang kinakausap ang anak upang hindi ito mag-alala. Pagkababa niya ng tawag, agad namang tumawag si Gu Yunhei upang ibalita na umabot na sa 250,000 ang subscribers ng secret channel na ginawa nila para maglabas ng mga video. Akala ng lahat ay si Haira mismo ang may-ari ng channel, ngunit hindi nila kailanman inamin yon. Ginamit nila ang channel upang tulungan at ipagtanggol ang mga taong inaapi at naghihirap. Dahil mabilis itong sumikat, napagtanto ni Haira na maaari siyang mabuhay bilang isang anonymous na tagapagtanggol ng hustisya nang hindi na kailangang bumalik bilang isang reporter na laging inaapi. Dahil dito, tuluyan siyang pumayag na makipagtulungan kay Cha Min-jun. Ngunit matapos umalis ni Haira, naging malungkot ang ekspresyon ni Min-jun habang bumabalik sa kanyang alaala ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Noong nagsisilbi pa siya sa militar, bigla siyang tinawagan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Cha Mi-yeon at humihingi ito ng tulong dahil may nagbabanta sa kanya. Bigla na lamang naputol ang tawag. Maya-maya, lumabas sa balita na si Haira ang pangunahing MC sa programang nag-ulat na ang kanyang kapatid ay isang prostitute at nabunyag umano ang eskandalo nito. Nabigla si Min-jun at hindi maintindihan ang buong pangyayari. Sa kasalukuyan, isang makapangyarihang babae na may-ari ng broadcasting station ang nagbigay ng 3 linggo sa asawa ni Haira upang maibalik nito ang kanyang reputasyon. Kung mabibigo siya, tuluyan itong aalisin sa entertainment industry. Kahit kilalang kilala at sikat ang lalaki, kitang-kita pa rin kung gaano siya kaamo at kasunod-sunuran sa harap ng makapangyarihang babae. Sa kabilang banda, lihim na sinabi ni Min-jun sa kanyang assistant na tutulungan niyang makabangon muli si Haira dahil ito ang magiging susi sa kanilang plano. Ipinakita niya sa TV screen ang isang lumang kaso tungkol sa isang babaeng kamukha ng kanyang kapatid na iniulat noon ni Haira. Nakita ni Haira na patuloy pa ring ipinapalabas ng istasyon ang programang siya mismo ang dating MC at scriptwriter kahit tinanggal na siya sa trabaho. Galit na sumugod si Haira sa television station upang humingi ng hustisya. Una, gusto niyang maibalik siya sa trabaho. Ikalawa, nagbanta siyang magsasampa ng reklamo upang ipatigil ang programa. Ngunit walang nais makinig sa kanya at sinabihan pa siyang magreklamo na lamang direkta sa CEO. Paglabas niya ng gusali, nakita niyang isinusugod sa ambulansya ang buntis na sekretaryang ginahasa ng kanyang boss. Nailigtas man ng babae, nawalan na ito ng pagnanais mabuhay dahil sa sakit at kahihiyang dinanas niya. Habang nakatingin si Haira sa kawawang babae, lalo niyang naramdaman na kailangan niyang tulungan itong makapaghiganti. Sa bahay naman, nakita ni Gu Yunhei sa balita na patuloy pa ring pinupuri ng media ang rapis na boss dahil sa mga charity works nito kahit malinaw ang kasalanan nito. Galit na galit si Yunhei habang pinapanood ang lalaking nagpapanggap na mabait sa harap ng publiko. Samantala, nakipagkita si Cha Min-jun sa kanyang kliyente na si Kim Sang-gyu, ang mayamang boss na nanggahasa sa sekretarya. Nang makita nito ang larawan ng bagong sekretarya, sinabi nitong kailangan niya ng kapalit kaya agad niya itong ipinakilala. Lubos ang tiwala ni Sang-gyu kay Min-jun kaya wala siyang pagdududa rito. Pagkaalis ni Min-jun, dumating naman ang kapatid ni Sang-gyu, isang makapangyarihang babae at direktor ng istasyon. Binalaan niya ang kanyang kapatid na ayusin agad ang kaso dahil kung hindi sila palalampasin ng kanilang ama. Hindi iyon simpleng paalala kundi isang babala na handa niyang agawin ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang kapatid kapag nagkamali ito. Bilang isang mapanuring babae, napansin niya ang ballpen sa mesa ni Sang-gyu na regalo ni Min-jun, hindi niya alam na may nakatagong kamera sa loob nito. Sa kabutihang palad, hindi niya natuklasan ang sikreto. Samantala, pumunta si Haira upang bisitahin ang ina ng sekretarya. Habang kausap niya ito, nakita nila sa telebisyon ang rapist na boss na ipinapakitang parang inosente habang sinasabing ang sekretarya raw ang unang nangakit sa kanya. Lalong nasaktan ng ina ng biktima sa mga kasinungalingang iyon. Binigyan ni Haira ang babae ng kanyang business card at sinabing tawagan siya anumang oras kung kailangan nito ng tulong. Pag-uwi ni Haira, agad niyang tinawagan ang kanyang dating asawa dahil alam niyang ito ang may kagagawan ng lahat. Ngunit duwag at mapanakit pa rin ang lalaki. Habang lihim na nire-record ni Haira ang kanilang pag-uusap, itinanggi ng kanyang asawa na si Lee Gaon ay tunay nitong anak at inakusahan pa si Haira ng pangangaliwa. Lubos na nasaktan si Haira sa narinig. Nang matapos ang tawag, nawalan siya ng kontrol at kumuha ng electric shock device dahil gusto na niyang patayin ang kanyang dating asawa. Ngunit dumating si Cha Min-jun sa tamang oras at napigilan siya bago pa siya makagawa ng krimen. Inalo niya si Haira at pinayuhang huwag hayaang sirain ng galit ang kanyang buhay at mauwi siya sa kulungan.
Sinabi ni Cha Min-jun kay Kang Haira na kung gusto niyang makapaghiganti ng totoo, hindi niya dapat basta patayin ang kanyang dating asawa. Mas mabuting iparanas dito ang sakit araw-araw dahil sa pag-insulto nito sa kanyang anak. Unti-unting kumalma si Haira matapos marinig iyon. Pag-uwi niya, nanginginig siyang hindi makapasok agad sa bahay. Natatakot siyang buksan ang telebisyon dahil baka muli niyang marinig ang masasamang balita tungkol sa kanyang anak na si Lee Gaon. Ngunit muli na namang nabaligtad ang sitwasyon nang ilabas ni Gu Yunhee ang recording ng pag-uusap ni Kim Sang-gu at ng asawa ni Haira. Sa usapang iyon, malinaw na ginagamit nila ang bata bilang panangga upang palabasing hindi anak ng lalaki si Gaon at para muling baliktarin ang opinyon ng publiko laban kay Haira at tawagin siyang isang babaeng malandi. Nakuha ni Yunhee ang recording dahil noong palihim siyang pumasok sa silid ng asawa ni Haira, nag-install din siya ng recording software sa cellphone nito. Samantala, humingi ng tulong ang ina ng sekretaryang ginahasa dahil hindi pa rin tinatantanan ni Kim Sang-gu ang kanyang anak. Bukod sa panggagahasa, sinampahan pa nito ng kaso ang sekretarya at pinalabas na sinisiraan lamang siya nito. Dahil dito, pumunta si Haira kay Cha Min-jun at tinanong kung ano ang susunod nilang plano sa paghihiganti. Ang ibig sabihin nito ay tuluyan na siyang pumayag na makipagtulungan sa kanya. Habang naglalakad si Haira upang maghanap ng impormasyon, nakatanggap naman si Min-jun ng balita tungkol kay Lee Gaon. Doon niya nalaman ang isang malaking sikreto, hindi pala tunay na anak ng dating asawa ni Haira si Gaon. Ngunit hindi rin ito tunay na anak ni Haira. Noong manganak si Haira maraming taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang sanggol dahil sa sobrang hirap at pagod na dinanas niya. Sa sobrang lungkot, nagdesisyon siyang ampunin si Gaon at palakihin ito bilang sarili niyang anak. Nangyari ito habang nasa abroad ang kanyang asawa para sa negosyo. Dahil malamig at walang pakialam ang lalaki noon, hindi nito namalayang ibang bata na pala ang kanyang pinalalaki. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting napuno ng galit si Haira sa kanyang asawa dahil naalala niya kung paano siya nito pinabayaan noong buntis pa siya. Madalas itong lasing at tinatakot siya. Sa mismong araw pa ng kanyang kaarawan, huli itong dumating upang dalhin siya sa ospital kaya namatay ang kanyang tunay na anak habang nasa ambulansya sila. Dahil dito, hinayaan na lamang niyang palakihin ng kanyang asawa ang batang hindi naman ito tunay na anak. Nang magsimulang magduda ang lalaki tungkol kay Gaon, mas lalo lamang naging determinado si Haira na protektahan ang bata. Tinago niya si Gaon sa isang lugar na walang nakakaalam upang hindi ito mahanap ng kanyang dating asawa. Habang pilit siyang kinakaladkad ng galit na galit niyang asawa sa sasakyan at hinihingan ng impormasyon tungkol sa bata para maipa-DNA test ito, nagbalik sa isip ni Haira ang lahat ng masasakit na alaala ng kanyang pagbubuntis. Mabuti na lamang at may isang sasakyan na biglang bumangga sa kotse ng kanyang asawa kaya nakatakas siya. Pagkatapos noon, dumiretso si Haira upang mag-apply bilang sekretarya sa opisina ni Kim Sang-gu bilang bahagi ng kanilang plano. Habang nangyayari iyon, muling bumaligtad ang balita sa media. May isang medical staff ang nagsalita at nagpatunay na madalas bugbugin at abusuhin ng dating asawa si Haira. Dahil dito, nagsimulang maniwala ang publiko na biktima lamang siya ng domestic abuse at hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Mula sa pagiging kawawang asawa na niloko, naging isa na namang marahas at abusadong lalaki ang tingin ng publiko sa kanyang dating asawa. Desperado itong malaman ang katotohanan kaya itinago nito ang baby teeth ni Gaon upang ipa-DNA test. Ngunit abutin pa ng isang buwan bago lumabas ang resulta kaya lalo itong nababaliw sa paghihintay. Umuwi itong parang wala sa sarili at hinalughog ang buong bahay upang humanap ng buhok o anumang gamit ng bata na maaaring gamitin sa panibagong test, ngunit wala itong makita. Samantala, nagsimula nang magtrabaho si Haira bilang sekretarya ni Kim Sang-gu. Agad silang nag-usap ni Cha Min-jun tungkol sa kaso habang nagdadala ito ng tsaa para sa kanilang dalawa. Napansin ni Min-jun ang mga sugat ni Haira at alam niyang buong puso nitong isinasakripisyo ang sarili para sa laban nila. Pumunta sila sa ospital upang kausapin ng pribado ang sekretaryang biktima ng panggagahasa. Hiniling ni Haira sa lahat na lumabas muna ng silid upang makapag-usap silang dalawa ng maayos. Sinabi niya sa babae na kailangan nitong sabihin ang buong katotohanan upang matulungan nila ito. Ngunit nawalan na ng pag-asa ang sekretarya at tila wala na rin itong kagustuhang mabuhay. Pagkatapos nilang umalis sa ospital, ipinakita ni Min-jun kay Haira ang listahan ng mga dating sekretarya ni Kim Sang-gu. Napansin nilang pare-pareho ang nangyari sa mga ito, maikli lamang ang kanilang panahon ng pagtatrabaho at pagkatapos ay nakakatanggap sila ng malaking halaga ng pera. Napagtanto nilang maaaring gamitin ang impormasyong iyon upang patunayang hindi inosente si Sang-gu at paulit-ulit na nitong ginagawa ang pang-aabuso. Dahil dito, nagsimula silang hanapin isa-isa ang mga dating sekretarya upang kumbinsihin silang tumestigo laban kay Sang-gu. Ngunit sa tuwing maririnig ng mga babae ang pangalan nito, agad silang natatakot at tumatangging magsalita. Maghapon silang naghanap ngunit wala silang nakuha ni isang positibong sagot. Dahil wala silang mahanap na testigo, nagpasya si Haira na humanap ng ebidensya mula mismo sa opisina ni Sang-gu. Bilang sekretarya nito, unti-unti niyang kinukuha ang tiwala ng lalaki habang regular na nagbibigay ng ulat kay Min-jun tungkol sa lahat ng pumapasok at lumalabas sa opisina. Inaayos din niya ang posisyon ng mga nakatagong kamera upang malinaw nilang makita ang mga nangyayari sa loob. Nalaman nila na may isang break room sa opisina kung saan madalas dalhin ni Sang-gu ang kanyang mga sekretarya upang gumawa ng immoral na bagay. Iminungkahi ni Haira na kailangan nilang makapasok doon, ngunit kailangan muna nilang malaman ang password. Kinabukasan, palihim na pumasok si Haira sa silid habang walang tao at nilagyan ng fingerprint tape ang password lock upang makuha ang fingerprint ng gumagamit. Ngunit bago siya makaalis, bigla siyang nahuli ni Sang-gu.
Mabuti na lamang at hindi nito gaanong pinaghinalaan ang kanyang ginawa. Kinabukasan din ay inanunsyo ng korte ang hatol laban sa sekretaryang biktima ng sexual harassment. Hinatulan ito ng 2 taong pagkakakulong at 3 taong suspended sentence. Alam ng babae na kahit ipaglaban niya ang sarili, hindi niya kayang talunin ang kapangyarihan ng pera kaya tahimik na lamang niyang tinanggap ang hatol habang umiiyak ang kanyang ina sa sakit at awa para sa anak niya. Habang patuloy na naghihirap ang sekretaryang biktima, lalo namang umuunlad ang negosyo ni Kim Sang-gyu. Tulad ng hangin na sumusunod sa direksyon ng malakas, mabilis ding bumaligtad ang opinyon ng publiko at itinuro ang sisi sa sekretarya at sa kanyang ina. Habang nagdurusa ang mag-ina, patuloy namang nagpapakasaya ang masasamang tao. Sa kabilang banda, kahit magulo ang buhay ng dating asawa ni Kang Haira, may oras pa rin itong magsaya kasama si Kim Tae-on. Mukhang determinado si Tae-on na gawin ang lahat upang maibalik ang magandang relasyon ng kanilang pamilya at mapanatili ang kanilang katayuan. Habang abala ang asawa ni Haira at si Tae-on sa pakikipagkita sa pamilya ng mapapangasawa, sinamantala naman ni Haira ang pagkakataon upang lihim na makapasok sa opisina ni Kim Sang-gyu. Gamit ang fingerprint na nakuha niya mula sa tape, sinubukan niyang hulaan ang password ng secret room nito. Ngunit habang ginagawa niya iyon, hindi natuloy ang meeting ng pamilya dahil biglang kinansela ng kabilang panig ang usapan. Malinaw na hindi na nila iginagalang ang pamilya ni Tae-on dahil sa mga iskandalong kinasangkutan nito. Kasabay nito, binuksan ni Kim Sang-gyu ang kamera sa kanyang opisina at nakita niya si Haira na sinusubukang buksan ang secret room. Nang hindi niya mabuksan ang pinto, agad siyang lumipat sa computer at kinopya ang lahat ng mahahalagang files nito sa isang USB. Samantala, nasa opisina si Cha Min-jon at minomonitor ang buong plano. Nang mapansin niyang nagbago ang ruta ng sasakyan ni Sang-gyu, agad niyang tinawagan si Haira upang balaan ito. Ngunit huli na ang lahat dahil papunta na si Sang-gyu sa opisina habang patuloy pa rin kinokopya ni Haira ang mga files. Pagkatapos makopya ang lahat ng files, mabilis niyang hinugot ang USB. Ngunit eksaktong sandaling iyon ay dumating si Kim Sang-gyu. Tumingin ito kay Haira na parang gusto siyang patayin sa sobrang galit. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Haira at pilit na kinukuha ang USB. Kahit bubugin siya nito, hindi pa rin binitiwan ni Haira ang hawak niyang ebidensya. Nang makita ni Cha Min-jon sa kamera ang nangyayari, nag-alab sa galit ang kanyang damdamin. Samantala, kumuha si Sang-gyu ng syringe para patahimikin si Haira. Ngunit bago niya ito magamit, hinampas siya ni Haira sa ulo gamit ang flower vase. Dahil dito, pareho silang nasugatan. Tinangka ni Haira na makatakas ngunit muli siyang pinabagsak ni Sang-gyu. Habang galit na galit, tinanong siya nito at si Min-jon kung ano talaga ang kanilang plano at bakit siya ipinadala roon bilang sekretarya. Pagkatapos noon, marahas siyang kinalagkad ni Sang-gyu papasok sa secret room. Sinabi nitong kung gustong-gusto ni Haira makita ang silid na yon, handa niya itong imbitahan sa loob. Doon nakita ni Haira ang lugar kung saan brutal na inaabuso ni Sang-gyu ang kanyang mga sekretarya habang natatakasan nito ang kaparusahan gamit ang pera at kapangyarihan. Isa pala itong tunay na halimaw. Ngunit hindi alam ni Sang-gyu na habang nangyayari ang lahat, naka-livestream na pala ang buong eksena. Bago pa siya kinalagkad sa loob ng secret room, lihim na binuksan ni Haira ang livestream sa kanyang cellphone. Dahil sikat siya, mabilis na dumami ang nanood at nakita ng buong publiko ang tunay na mukha ni Kim Sang-gyu. Dahil dito, muling nabuksan ang kaso ng sekretaryang ginahasa at nagsimulang manawagan ang publiko ng hustisya para sa biktima. Nang mapagtanto ni Sang-gyu na nasira na ang kanyang buhay, nabaliw ito sa galit at winasak ang cellphone ni Haira. Pagkatapos ay tinangkapan niyang patayin siya. Ngunit nakataka si Haira habang si Sang-gyu naman ay tumakas at naging isa sa mga most wanted criminals. Pagdating ni Cha Min-jon sa kumpanya, napuno na ito ng mga pulis at ambulansya. Mabuti na lamang at ligtas si Haira. Ipinakita niya kay Min-jon ang mga files na halos ikamatay niya para lamang makuha. Matapos maresolba ang kaso, nagkaroon ng pagkakataon sina Gu Yun-hye at Haira na magkasamang uminom at magpahinga. Kasabay nito, may isa pang kwento ng paghihirap na nagsisimulang lumitaw. Isang mahirap na pamilya ang nawalan ng ama, at ang amang iyon pala ang driver na dating kasama ng kapatid ni Cha Min-jon na si Cha Myon. Mabuti na lamang at natulungan nito si Myon na makatakas noon, ngunit may isang taong sadyang pumutol sa brake cable ng sasakyan, kaya nauwi sa aksidente ang lahat. Namatay ang driver at naiwan ang kanyang 2 anak na lalaki sa kahirapan. Dahil dito, napilitang magtrabaho ang nakatatandang kapatid bilang cashier sa isang convenience store upang buhayin ang kanilang pamilya. Isang gabi, nang umuwi ang magkapatid, nadatnan nila ang mga loan shark na naniningil at binubugbog pa ang nakababatang kapatid. Pilit ding hinihikayat ng mga ito ang magkapatid na pasukin ang kriminal na mundo tulad ng kanilang nakatatandang kapatid na matagal nang nawawala. Samantala, nagkaroon ng emergency stockholders meeting ang kumpanya ni Kim Sang-gyu upang talakayin ang iskandalo nito. Si Chairman Kim, ang patriarka ng pamilya, ay walang pakialam sa dugo o relasyon. Para sa kanya, negosyo at kapangyarihan lamang ang mahalaga. Dahil nadamay si Kim Tae-on sa pagtatakip sa kanyang pinsan, hinayaan ni Chairman Kim ang board na magdesisyon tungkol sa magiging kaparusahan nito. Kasabay nito, napilitan ding lumapit ang dating asawa ni Haira kay Cha Min-jon dahil hawak nito ang video kung saan marahas niyang kinontrol si Haira sa gitna ng kalsada. Maaaring ituring itong attempted murder. Habang lumalawak ang kanilang operasyon, mas naging abala si Haira sa kanilang defense newspaper company. Hindi rin niya nakalimutang bayaran ang renta ni Gu Yun-hye dahil alam niyang mag-isa lamang itong namumuhay. Ngunit nagulat siya nang makitang ibinigay lamang ni Yun-hye ang perang iyon sa batang nagtatrabaho sa convenience store.
Pagkatapos noon, dinalhan ni Cha Min-jun si Haira ng bagong kaso tungkol sa dalawang magkapatid na inuusig ng mga loan shark dahil hindi nila mabayaran ang utang ng kanilang pamilya. Nais ni Min-jun na tulungan ang mga bata, lalo na ang batang nagtatrabaho sa convenience store. Ngunit mariing tumanggi si Haira. Para sa kanya, kung umutang ang isang tao, dapat lamang nabayaran niya ito. Dahil dito, nagtalo silang dalawa. Hindi maintindihan ni Min-jun kung bakit napakalamig ng kanyang pananaw at tinanong siya kung hindi pa ba siya kailanman nakatanggap ng tulong mula sa ibang tao. Diretsahan namang sumagot si Haira na hindi pa niya iyon naranasan, bagay na lalong nagpalungkot kay Cha Min-jun. Bumalik sa alaala ni Cha Min-jun ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, isa ring TVMC ang kanyang kapatid na si Cha Myon. Nang pumunta si Min-jun sa istasyon upang hanapin ang kanyang kapatid, narinig niya ang mga kasamahan nito na nagsasabing tinulungan ni Myon si Kang Haira upang makapasok sa trabaho sa broadcasting station. Dahil doon, nakapag-asawa raw si Haira ng isang mayamang lalaki. Ngunit dahil din dito, nawalan umano ng trabaho si Myon. Kaya nang sabihin ni Haira na wala pa siyang natatanggap na tulong mula kanino man, nasaktan si Min-jun dahil iba ang kanyang alaala sa nangyari noon. Ngunit sa panig ni Haira, iba rin ang kanyang pagkakaalala. Hindi niya inisip noon na may taong tumutulong sa kanya. Ang tanging natandaan niya ay kung paano siya naging target ng kanyang manyakis at mapang-abusong superior, ang lalaking kalaunan ay naging kanyang asawa. Simula noon, tuluyan nang naging miserable ang kanyang buhay. Kaya para sa kanya, walang taong tunay na tumulong sa kanya. Isang gabi, habang pauwi si Haira, nakita niya ang dalawang magkapatid na kinukuyob ng mga loan shark. Maraming tao ang nanonood ngunit walang may lakas ng loob na pigilan ang marahas na pananakit ng mga tauhan ng utang. Sandaling napatigil si Haira habang nakatingin sa mga mata ng batang puno ng pag-asa na tila humihingi ng tulong. Ngunit wala siyang nagawa kundi umiwas ng tingin at magpatuloy sa paglalakad. May anak din siya kaya imposibleng hindi siya maawa sa magkapatid. Naalala niya ang sinabi noon ni Cha Min-jun tungkol sa dalawang ulilang bata na madaling maging target ng masasamang tao. Hindi na simpleng usapin ng utang ang nangyayari dahil ginagamit na sila at inaakusahan pa ng iligal na pag-withdraw ng pera. Pag-uwi ni Haira, may naamoy siyang kakaiba sa loob ng kanyang bahay. Nang subukan niyang buksan ang glass door, napansin niyang nakakandado ito mula sa labas. May taong sadyang nagsara nito. Kasabay nito, nakita ni Cha Min-jun sa CCTV na may kahina-hinalang tao sa bahay ni Haira kaya agad siyang tumakbo papunta roon. Sa loob ng bahay, nadatnan ni Haira ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Walang awa siyang sinipan nito sa tiyan at binuksan pa ang gas stove habang may hawak na lighter. Tinakot siya ng lalaki at sinabing handa itong mamatay kasama siya. Ngunit hindi natakot si Haira. Mula nang mawala ang kanyang tunay na anak, parang nawala na rin ang takot niya sa kamatayan. Alam niyang gusto lamang siyang takutin ng lalaki at wala itong lakas ng loob na totoong magsunog ng bahay. Kaya mabilis siyang kumuha ng fire extinguisher at binasag ang kandado ng pinto. Tulad ng inaasahan niya, hindi niya nagawang sindihan ng lalaki ang lighter. Ngunit biglang may lumitaw na anino sa labas ng pinto. Nakaramdam ng panganib ang lalaking may kutsilyo kaya agad niyang sinugod si Haira. Sa sandaling iyon, may isang taong biglang humarang sa saksak upang protektahan siya. Ang lalaking may hawak ng kutsilyo ay walang iba kundi si Choi Do-yeon, ang batang nagtatrabaho sa convenience store na tinatawag nilang ice cream. Dahil wala siyang pambayad sa utang, napilitan siyang sundin ang utos ng mga loan shark. Marami raw kasing taong kinagalitan si Haira kaya inupahan lamang siya upang takutin at saktan ito. Pagkatapos ng insidente, iniwan na lamang siya ng mga loan shark upang akuin ang lahat ng problema mag-isa at patunayan ang kanyang tapang. Nang makitang malubha ang kalagayan ni Do-yeon, agad sanang tatawag si Haira ng ambulansya. Ngunit dahil sa takot, inakala ng bata na tatawag siya ng pulis kaya muli siyang sumugod at sinubukang saksakin siya. Mabuti na lamang at dumating si Go-yeon-hae sa tamang oras at hinarang ang saksak gamit ang kanyang sariling kamay. Nang makita ni Do-yeon na nasugatan ang babaeng tumulong sa kanya, natulala siya at nabitawan ang kutsilyo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Cha Min-jun sa opisina ni Tae-on. Ipinaliwanag niya kay Tae-on na hindi talaga si Haira ang target ng pag-attack kundi si Chairman Kim. Alam niya na matagal nang kinamumuhian ng asawa ni Kim Sang-gu ang sariling ama dahil sa pagiging abusado at makapangyarihan nito. Tinawag pa nga nitong dog hunter si Min-jun na pinakawalan upang pabagsakin si Chairman Kim. Nangako si Min-jun na tutulungan niya ito laban kay Chairman Kim basta huwag lamang itong makialam sa kanyang plano. Galit na galit ang babae sa kanyang ama dahil noong malubha ang kalagayan ng kanyang ina, puro masasakit na salita lamang ang ibinigay nito at wala man lang pakialam sa pamilya. Para kay Chairman Kim, negosyo at kapangyarihan lamang ang mahalaga. Kahit may sakit ang kanyang asawa, wala itong malasakit. Kaya lumaki ang galit ng kanyang anak laban sa kanya. Samantala, unti-unting naintindihan ni Haira kung gaano kahirap ang mabuhay na may utang na hindi kayang bayaran. Dahil bumagsak ang bentahan ng kanyang mga libro, nagkaroon siya ng utang sa publishing company at insurance company. Naalala niya ang paghihirap ng dalawang magkapatid at napagtanto niyang naging napakalupit niya sa kanila noon. Habang nakakulong ang nakatatandang kapatid, ang nakababatang si Choi Do-yeon naman ay pilit na hinihila papunta sa iligal na trabaho kahit isa pa lamang itong batang ulila. Dahil dito, pinuntahan ni Haira si Do-yeon sa selda at tinanong kung gusto nitong tulungan siya. Punong-puno ng pagsisisi at pag-asa ang mga mata ng bata habang nagmamakaawang humingi ng tulong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Haira ang sarili niyang may malasakit sa iba. Pagkatapos noon, pumunta siya kay Cha Min-jun upang kunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa magkapatid.
Magdamag siyang nag-research at gumawa ng plano kung paano sila matutulungan. Kasabay nito, iniimbestigahan naman ni Min Jun kung bakit bigla na lamang naging target si Hyra ng mga loan shark. Natuklasan niyang dahil sa utang nito sa publishing at insurance companies, ipinagbili ng mga kumpanya ang kanyang mga bond sa debt collectors. Dahil dito, naging legal na target si Hyra ng mga naniningil. Naghinala si Min Jun na posibleng pakana ito ni Chairman Kim, kaya lalo silang naging determinado na imbestigahan ang pamilya nito. Samantala, nagpapagaling si Gu Yunhei sa ospital dahil sa sugat sa kanyang kamay. Pinuntahan siya ni Hyra at sinabing tutulungan niya si Choi Do-yeon. Hindi niya alam na mali pala ang kanyang pagkakaintindi nang makita niyang binigyan ni Yunhei ng pera ang bata noon. Akala niya ay may gusto si Yunhei kay Do-yeon. Nang marinig iyon, halos matumba si Yunhei sa gulat dahil ang tingin niya kay Do-yeon ay parang batang pamangkin lamang at maaari pa siyang tawaging tita, ngunit inakala ni Hyra na may romantic feelings siya rito. Ipinaliwanag ni Yunhei kay Kang Hyra na binigyan lamang niya ng pera si Choi Do-yeon dahil tinulungan siya nito sa ilang recording devices at iba pang gawain. Simpleng bayad lamang iyon para sa trabaho at walang ibang ibig sabihin. Samantala, si Kim Hyun-sung naman ay sawang-sawa na sa dati niyang buhay at gusto nang magbago. Nais niyang sumali sa grupo ni Hyra upang maging mabuting tao at lumaban sa masasamang tumatakbo sa lipunan. Dahil dito, nagsimula silang maghanap ng mas marami pang miyembro upang mapalakas ang kanilang grupo. Habang iniimbestigahan nila ang kaso ng mga loan shark, natuklasan nilang konektado rin dito si Hyra dahil kabilang siya sa listahan ng mga taong may utang na hawak ng sindikato. Nadamay rin ang nakababatang kapatid ni Choi Do-yeon dahil ginagamit ito ng mga loan shark. Nag-alok si Hyun-sung na maging espiya upang makakuha ng ebidensya tungkol sa iligal na operasyon ng grupo. Upang hindi siya agad makilala, binago ni Hyra at Yunhei ang kanyang itsura at hairstyle. Dahil dito, nagmukha siyang isang tunay na gangster at mas lalo pa siyang naging kahina-hinalang bad boy. Kasabay nito, sinimulan naman ni Cha Min Jun ang sarili niyang plano. Lumapit siya kay Chairman Kim at ipinakilalang muli ang sarili bilang isang sikat at mahusay na abogado na may ambisyong pasukin ang politika. Sinabi niyang kung susuportahan siya ni Chairman Kim, magiging makapangyarihang tao siya na maaaring magamit ng chairman sa hinaharap. Humanga si Chairman Kim sa tapang at kumpiyansa ni Min Jun kaya agad niya itong tinanggap bilang pinuno ng audit team sa kanyang kumpanya. Samantala, matagumpay namang nabago ni Hyra at Yunhei ang imahe ni Hyun-sung upang makapasok ito sa Loan Shark Organization. Dahil sa kanyang bagong itsura at matapang na aura, mabilis siyang tinanggap ng boss ng grupo matapos lamang ang unang pagkikita nila. Agad siyang isinama sa paniningil ng utang. Pumunta sila sa maliit na tindahan ng isang babae kung saan kakauwi lamang ng anak nito mula sa paaralan. Inalok ng boss ang batang babae na magtrabaho para sa kanila upang mabayaran ang utang ng kanyang ina. Sa sobrang galit at desperasyon, pilit na nagbigay ng pera ang ina upang maprotektahan ang kanyang anak, ngunit maging ang perang pambayad sana sa matrikula ng bata ay kinuha rin ng mga loan shark. Halos hindi mapigilan ni Hyun-sung ang galit niya habang pinapanood iyon. Ngunit upang makuha ang buong tiwala ng boss, kinailangan niyang magtiis at magkunwaring isa sa kanila. Sa susunod nilang operasyon, pinilit niyang magmukhang tunay na marahas habang sinisira ang mga gamit sa bahay ng isang may utang. Kinunan pa niya ng litrato ang anak ng biktima at nagbantang sasaktan ito kapag hindi nagbayad ang pamilya. Dahil sa kanyang mahusay na pag-arte, humanga ang boss at lalo siyang pinagkatiwalaan. Dahil dito, nakakuha si Hyun-sung ng impormasyon tungkol sa ilan sa kanilang illegal na transaksyon. Nang mabasa iyon ni Hyra at Yunhei, agad nilang napagtanto na may malaking palitan ng pera at dokumento na magaganap sa gabing iyon. Habang abala ang grupo ng mga loan shark sa kanilang transaksyon, lihim namang pumasok si Hyra sa opisina gamit ang password na ibinigay ni Hyun-sung. Binuksan niya ang security cabinet at kinuhanan ng litrato ang mahalagang dokumento sa loob. Ngunit bago pa siya makaalis, bumalik na ang mga tauhan ng loan shark. Agad siyang tinawagan ni Hyun-sung upang balaan siya kaya mabilis niyang isinara ang kabinet. Dahil bukas ang ilaw sa may pinto, napilitan siyang magtago malapit sa bintana. Habang nakatago, narinig niya ang boss ng loan sharks na tumatanggap ng utos mula sa FP Insurance Company ni Chairman Kim. Sinabi nitong kapag hindi makabayad ang mga may utang, dadalhin sila sa fish market, isang lugar na tila konektado sa mas malalaking iligal na gawain. Ngunit aksidenteng may nahulog na bagay at muntik nang mabunyag si Hyra. Napilitan siyang tumakas. Ayaw niyang ilagay sa panganib si Hyun-sung kaya hindi niya ito pinapunta upang iligtas siya. Mabuti na lamang at dumating si Yunhei sa tamang oras upang tulungan siyang makatakas. Galit na galit naman ang boss ng loan shark nang makita sa CCTV na may pumasok sa opisina nila. Inutusan nito ang kanyang mga tauhan na hanapin ang intruder at dalhin ito sa fish market. Kinabukasan, dinala ni Hyra ang listahan ng mga company bonds na inilipat sa mga loan shark. Nang makita ng dating asawa ni Hyra na hindi siya tinutulungan ng kanyang dating kalaguyo, galit itong pumunta upang hanapin siya. Diretsahan siyang sinabihan ni Taeon na wala na itong kinalaman sa kanya, kaya wala siyang obligasyong tulungan ito, lalo na ngayong malaya na siya at wala ng relasyon sa isa't isa. Gusto ng dating asawa ni Hyra na maibalik sa dati ang lahat, ngunit hindi na pumayag si Taeon. Ngunit, inilabas ng dating asawa ni Hyra ang mga ebidensya kabilang ang mga video at recording ng kanilang mga lihim na ginagawa. Kasama rin doon ang recording tungkol sa plano nitong ipa-DNA test si Lee Gaon, ang anak ni Hyra. Ipinaalala ng asawa ni Hyra na pare-pareho silang nakasakay sa iisang bangka ngayon. Kapag may isa sa kanilang bumagsak, siguradong madadamay ang lahat. Samantala, nabihag naman ng loan shark boss ang magkapatid na Choi Do-yeon at ang kanyang kuya. Tinakot sila nito gamit ang kutsilyo.
Noong gabing iyon, nakatanggap sina Haira at Cha Min-jun ng kakaibang text message kaya agad silang pumunta sa itinakdang lugar. Ngunit pagdating nila, agad silang inatake at pinigilan ng mga tauhan ng loan shark. Habang nangyayari iyon, tuluyan namang nakakuha ng atensyon si Cha Min-jun kay Chairman Kim. Nagpa-reserve pa ang chairman ng buong bar upang mag-inuman at magsaya. Isang batang executive na bagong balik mula sa abroad ang ipinatawag doon. Halatang interesado si Chairman Kim sa babae at pilit itong pinapasunod habang pinapahubad at pinipilit na magpakasaya kasama siya. Nang makita ni Min-jun ang eksenang iyon, bumalik sa isip niya ang masakit na alaala ng kanyang kapatid na si Cha Mi-yeon na dati ring pinilit at sinamantala ng mga makapangyarihang lalaki. Dahil sa sobrang galit, pagkasuklam at sakit, napasugod siya sa banyo at nagsimulang magsuka. Mabilis na bumalik si Cha Min-jun sa isip ng nangyayari habang iniisip ang batang babae at ang tinatawag na fish market na binanggit ng loan shark boss. Ang lugar na yun pala ay hindi ordinaryong pamilihan kundi isang lugar kung saan tinatrato ang mga tao na parang isda na ipinagbibili at pinag-agawan ng mga mamimili. Napagtanto nilang ang mga bihag ay itinuturing ng parang hayop ng mga baliw na taong iyon. Hindi lamang sila ginagamit at inaabuso kundi pinapatay pa upang kunin ang kanilang mga laman loob at ibenta ang kanilang organs. Sa ibaba ng gusali, galit at nag-aalala si Kim Hyun-sung habang pinapanood ang sitwasyon. Para sa mga kriminal na yon, ang takot at paghihirap ng mga babae ay isa lamang biro. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan dahil biglang dumating ang mga pulis. Namatay ang ilaw sa buong lugar at nabasag ang salamin ng pinto habang sabay-sabay na sumugod ang mga pulis upang iligtas ang mga bihag. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ng lahat na naka-livestream pala ang buong operasyon sa Defense Newspaper Company, channel ni Kang Haira. Dahil dito, nalaman ng publiko na ang loan company ay isa palang kriminal na sindikato na nagpapautang ng may sobrang taas na interes at nagbebenta pa ng mga tao para sa illegal organ trade. Agad na naaresto ang pinuno ng grupo, ngunit matapang pa rin itong nanahimik habang hinihintay ang kanyang abogado at ang prosecutor. Ngunit nang ilabas ang recording ng kanyang mga krimen, kabilang ang pagbebenta ng organs at pagbibigay ng pera sa kanyang mga tauhan, wala na siyang naisagot. Lumalabas na habang nagpapanggap si Kim Hyun-sung bilang miyembro ng grupo, lihim niyang nire-record ang lahat ng illegal na gawain ng kanilang boss. Kahit pilitin itong itanggi ang boses sa recording, wala na itong kawala. Samantala, ipinakita ng sekretarya ni Chairman Kim ang larawan ni Cha Mi-yeon kay Chairman Kim at binalaan itong mag-ingat kay Cha Min-jun. Akala ng lahat ay namatay si Mi-yeon sa isang shipwreck habang nagtatangkang tumakas palabas ng bansa. Ngunit ang totoo, nakaligtas siya dahil naiwan niya ang kanyang tiket at ID kaya hindi siya nakasakay sa barko. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin niyang magpakita dahil natatakot siya kay Chairman Kim. Samantala, tinupad naman ni Kang Haira ang kanyang pangako kay Choi Do-yeon. Lumabas na ang perang pinag-aawayan nila ay hindi utang kundi insurance compensation para sa pagkamatay ng kanilang ama habang nagtatrabaho. Dapat sana itong bayaran ng insurance company. Patuloy ring sumikat ang Defense Newspaper Company, channel ni Haira. Dahil sa laki ng impluwensya nito, may ilang reporters na gustong dalhin ang usapin sa kanilang broadcasting station. Ngunit natakot ang management na kalabanin sina Chairman Kim at Kim Sang-gyu kaya pinagbawalan nilang maipalabas ang balita. Bilang pagdiriwang sa kanilang tagumpay, lumabas sina Haira, Cha Min-jun, Yoon-hae, at Kim Hyun-sung upang mag-inuman. Ngunit kahit masaya ang grupo, hindi pa rin magkasundo ng maayos si Min-jun at ang kanyang sekretary. Dahil hindi siya mahilig sa maanghang na pagkain, napahiya siya nang pilitin siyang kumain ng gulay na may maraming sili, dahilan upang mabulunan siya at mapauubo. Agad namang kumuha si Haira ng tubig at honey upang tulungan siya. Habang pinapanood iyon ni Yoon-hae, nagsimula na naman siyang mag-isip ng kung ano-anong posibilidad tungkol sa dalawa. Tumawag din si Haira sa kanyang anak na si Lee Gaon at sinabing huwag itong mag-alala dahil maayos ang kanyang kalagayan. Nang marinig iyon ni Min-jun, nagdadalawang isip siya kung tama bang isama pa si Haira sa mapanganib niyang plano o kung inilalagay lamang niya ito sa mas malaking panganib. Kinabukasan, ipinatawag ni Chairman Kim si Cha Min-jun sa meeting room. Hindi siya direktang pinaghinalaan ng chairman, ngunit malinaw na sinusubukan nitong tiyakin kung magiging tapat ba si Min-jun tulad ng isang masunuring aso. Kasabay nito, ipinag-utos ni Min-jun kay Haira na palakihin pa ang issue tungkol sa financial scandal at ikonekta ito sa insurance company ni Chairman Kim upang magkaroon ng mas malaking epekto sa publiko. Dahil dito, binigyan niya si Haira ng script na nakatuon sa pisikal at emosyonal na paghihirap ng mga biktima upang lalong magliyab ang galit ng publiko laban kay Chairman Kim. Ngunit matapos ibigay ang plano, nakaramdam ng pag-aalinlangan si Min-jun, natatakot siyang muling mapahamak si Haira matapos na nitong magdusa ng sobra sa buhay. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng kanyang sekretary na noon ay inilagay rin ni Haira sa panganib si Cha Mi-yeon sa pamamagitan ng kanyang mga balita. Bilang isang reporter, handa raw si Haira na ilantad ang buhay ng iba upang makakuha ng headlines at viewers, kaya hindi dapat maawa si Min-jun sa kanya ngayon. Ang matinding galit ng sekretary ay konektado rin sa shipwreck incident noon kung saan may mga kamag-anak siyang namatay. Dahil sa sobrang galit niya sa kapitan ng barko na tumanggap ng suhol upang magpasakay ng iligal na pasahero, inatake niya ito at kalaunan ay nakulong. Noong panahong iyon, si Cha Min-jun ang tumulong sa kanya. Dahil pareho silang may galit kay Chairman Kim, nagpasya silang magtulungan. Sa kasalukuyan, kinausap ni Min-jun ng pribado si Haira at binalaan siyang hindi simpleng tao si Chairman Kim. Kung nais talaga niyang ilantad ito, kailangan niyang pag-isipang mabuti ang lahat. Ngunit naalala ni Haira ang usapan ng loan shark boss tungkol sa insurance company ni Chairman Kim kaya hindi niya kayang baliwalain ang kaso.
Bigla naman siyang nakatanggap ng text message mula sa kanyang dating asawa na pinapapunta siya sa isang lugar kung ayaw niyang may mangyaring masama kay Lee Gaon. Agad siyang pinigilan ni Min Jun dahil alam nitong delikado ang makipagkita ng mag-isa. Tama nga siya dahil sa kabilang panig, ang tunay na nagpadala ng mensahe ay ang loan shark boss na dati ring humabol kay Min Jun. Plano nitong gamitin si Hyra bilang pain. Nang makarating si Min Jun sa lugar, nakita niyang papatayin na sana ng boss si Hyra. Ngunit nang mapansin nito ang paparating na sasakyan ng pulis, agad itong umatras at tumakas. Samantala, hindi mapakali si Hyra dahil hindi sumasagot ang kanyang dating asawa sa tawag. Natatakot siyang baka sinaktan nito si Lee Gaon, mabuti na lamang at nang matawagan niya ang bata, nalaman niyang ligtas ito sa abroad. Sa kabilang banda, galit na galit naman si Kim Tae-on sa dating asawa ni Hyra, kaya lihim nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na parusahan ang lalaki. Habang nangyayari iyon, nakatanggap si Chairman Kim ng isang parcel na ipinadala maraming taon na ang nakalipas ni Chamyon. Sa loob nito ay isang liham na nagsasabing may anak si Chairman Kim at kasalukuyang inaalagaan ito ng isang kaibigan. Nakalakip din ang lumang kopya ng birth certificate ng bata. Samantala, napansin ni Hyra na tila unti-unti na siyang nagkakaroon ng kakaibang damdamin para kay Cha Min-jun matapos niyang maranasan ang sirang pag-aasawa at napakaraming sakit. Naging malaking bagay para sa kanya ang presensya ng isang taong nag-aalala at handang protektahan siya. Kinaumagahan, inayos pa niya ang kanyang buhok at itsura bago pumasok sa trabaho. Pagdating niya, binigyan siya ni Min-jun ng isang form na naglilimita sa mga taong maaaring lumapit kay Lee Gaon upang maprotektahan ang bata. Ipinaliwanag niyang ginagawa niya yon para lamang sa kaligtasan ni Hyra at ng kanyang anak, hindi upang magpasikat o magpalambing. Pagkatapos noon, dinala niya si Hyra upang makilala ang mga biktima ng insurance company ni Chairman Kim. Ipinakita ng kawawang asawa ni Kang Hyra ang insurance policy na pinirmahan ng kanyang asawa. Ilang buwan lamang matapos itong kumuha ng insurance ay nagkaroon agad ng cancer ang babae. Dahil dito, ginamit ng insurance company ang sitwasyon upang akusahan siyang nagsinungaling at sinadyang kumuha ng insurance para makakuha ng malaking compensation. Bukod pa rito, kahit may sakit na ang babae, pinipilit pa rin siyang mag-overtime sa insurance company upang maabot ang kwota sa pagbebenta ng policies. Kapag may reklamo ang mga customer, siya rin ang sinisisi at pinapagalitan. Kalaunan, dahil sa dami ng reklamong natanggap laban sa kumpanya, napilitang magbayad ng compensation ang insurance company sa ilang kaso. Ngunit sa halip na akuin ang pagkakamali, sila pa ang nagsampa ng kaso laban sa mag-asawa. Dahil sa sobrang stress at pagod, bumagsak at nawalan ng malay ang babae, dahilan upang lalo pang lumala ang kanyang sakit. Humingi si Kang Hyra ng medical records at natuklasan niyang simpleng sipon lamang ang dahilan ng unang pagpunta ng babae sa ospital bago ito kumuha ng insurance. Ngunit ginamit iyon ng insurance company upang palabasing may itinago na itong sakit bago pa man pumirma ng kontrata. Habang pinaparangalan ng insurance company ang kanilang best employees, may mga taong nagpoprotesta sa labas ng gusali at hinihiling na bawiin nila ang kaso laban sa babae. Naalala rin iyon na minsan nang nasira ang buhay ng kanyang ama dahil sa parehong insurance company. Nakipag-partnership noon ang kanyang ama sa kumpanya upang magbenta ng produkto, ngunit kalaunan ay sila rin ang nagsampa ng kaso laban dito matapos masunog ang isang warehouse. Pinalabas nilang ang simpleng upos ng sigarilyo ng kanyang ama ang dahilan ng sunog kahit maliit lamang ang insidente at agad naman iyong naapula. Kasabay nito, nagpaplano rin ang grupo ni Cha Min-jun na ilantad ang insurance fraud scheme ni Chairman Kim. Kasama sa plano maging ang bayaw ni Min-jun na isang prosecutor. Binigyan niya ito ng kahon ng mga dokumento tungkol sa lahat ng kaso laban sa insurance company sa nakalipas na 5 taon. Kasama sa mga kasong iyon ang traffic accidents, warehouse fires, at iba pang insidenteng konektado sa kumpanya. Upang makabuo ng malaking kaso, kailangan nilang pagsamahin ang lahat ng biktima at hikayatin silang magsalita. Habang abala sila sa pag-uusap, biglang dumating si Yunhei na may hawak na kutsilyo at kunwaring nananakot. Ngunit biro lamang pala iyon upang pagaanin ang tensyon. Dahil dito, nagtawanan ang lahat at pansamantalang nakalimot sa kanilang mga problema. Habang kumakain, napansin ni Hyra na hindi muna kumain si Cha Min-jun at hinayaan muna siyang kumain upang makapagpahinga. Sa loob-loob ni Min-jun, natatakot siyang baka maging mahina siya kay Hyra at hindi matapos ang kanyang plano ng paghihiganti. Pagkatapos ng hapunan, pinag-usapan nilang muli ang insurance company. Napagdesisyonan nilang kailangan nilang pagsamahin ang lahat ng biktima upang mas lumakas ang protesta laban sa kumpanya. Pagkatapos noon, umuwi na ang lahat. Naiwan sina Yunhei at Hyra upang mag-usap. Ikinuwento ni Yunhei na dahil sa kaso laban sa insurance company, nawala sa kanilang pamilya ang lahat ng ari-arian dahil napunta lamang sa pagbabayad ng compensation ang kanilang pera. Kinabukasan, nagsimulang magtipon-tipon ang mga nagpoprotesta. Naghiwalay sina Yunhei at Kim Hyun-sung upang ihatid ang mga tao sa iba't ibang lokasyon para mas lumaki ang kilos protesta. 3 buwan nang nagpoprotesta ang mga biktima sa isang maliit na branch ng kumpanya, ngunit ngayon ay gusto nilang dalhin ang laban sa mas malaking antas. Araw iyon ng unang snow ng taon. Maganda sana ang tanawin, ngunit biglang sumulpot ang isang malaking truck at marahas na bumangga sa sasakyang sinasakyan ng asawa ng babaeng may cancer at ng iba pang protesters. Ang truck na iyon ay pagmamay-ari ng Loan Shark Group. Dahil sa lakas ng banggaan, maraming tao ang malubhang nasugatan. Nang makarating sina Yunhei at Kim Hyun-sung sa meeting point at hindi makita si Hyra, labis silang nag-alala. Maya-maya lamang ay nalaman nilang nasa emergency room si Hyra. Agad silang sumugod sa ospital. Hindi nila namalayang ganoon na pala kalalim ang kanilang pag-aalala para sa kanya.
Samantala, labis na nasaktan si Cha Min-jun nang makita ang mga inosenteng protesters na nawalan ng buhay. Sinisi niya ang sarili dahil baka kung hindi nila pinalipat ng lokasyon ang protesta, hindi sana nangyari ang trahedya. Hindi rin makapaniwala si Yoon-hye at Kim Hyun-sung sa nangyari. Dahil dito, nagsimula silang maghanap ng ebidensya at tiningnan ang dashcam ng sasakyan. Doon nila natuklasan na konektado ang truck sa loan company. Ibig sabihin, hindi pa talaga tapos ang laban. Sa kabilang banda, nagdesisyon si Kim Tae-on na kunin ang kontrol sa pangunahing kumpanya ng kanyang ama. Hindi niya yon ginawa dahil sa kasakiman sa kapangyarihan, kundi bilang paghihiganti para sa kanyang ina na matagal na ring minamaltrato ng kanilang malamig at walang pusong ama. Samantala, nanatiling walang malay si Hyra sa ospital. Nang magising siya at bahagyang bumuti ang pakiramdam, agad siyang pumunta sa burol ng asawa ng babaeng may cancer na namatay dahil sa aksidente. Habang nakatingin sa nagluluksa nitong pamilya, hindi maiwasan ni Hyra na makonsensya. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan dahil mas pinalaki nila ang protesta laban sa insurance company. Bago mawalan ng malay si Hyra noong aksidente, nakita niya ang mukha ng lalaking responsable sa pag-atake. Dahil dito, agad siyang gumawa ng plano at dumiretso kasama si Cha Min-jun sa loan company. Hindi pa rin natitigil ang operasyon ng kumpanya dahil ayaw magsalita ng mga nahuling tauhan tungkol sa kanilang koneksyon dito. Pagdating nila roon, hindi man lang natakot ang boss ng loan company. Sa halip, nanatili itong kalmado at mapang-asar habang kaharap sila. Sa sobrang galit ni Cha Min-jun, sinuntok niya ang lalaki dahil hindi lamang nito pinatay ang mga inosenteng protesters, kundi patuloy pa rin nitong inuusig ang mga pamilya ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpapadala ng demand letters at kaso kahit namatayan na ang mga ito. Sa likod ng lahat ng kaguluhan, ang tunay na may pakana ay ang walang pusong babae na handang gawin ang lahat upang maprotektahan ang kanyang kumpanya. Dahil sa mga nangyari, bumagsak muli ang kalusugan ni Kang Hyra at napahiga siya sa kama dahil sa sobrang pagod at stress. Samantala, patuloy na nahihirapan si Cha Min-jun dahil kailangan niyang harapin ang insurance company habang nagtatrabaho rin para kina Chairman Kim at Kim Sang-gyu. Isang araw, ipinakita ni Chairman Kim kay Min-jun ang liham na ipinadala noon ng kanyang kapatid na si Cha Myeon kasama ang larawan ng isang sanggol. Doon ibinunyag ni Chairman Kim na buntis noon si Myeon sa kanyang anak. Kung buhay pa ang bata ngayon, dapat ay nasa 11 o 12 taong gulang na ito. Lubhang nabigla si Min-jun sa natuklasan. Agad niyang naalala si Lee Ga-on, ang batang inampon at pinalaki ni Hyra. Samantala, pagkapagaling ni Hyra, agad siyang pumunta sa ospital upang humingi ng tawad sa mga biktima at kumustahin ang mga protesters na nasaktan. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lamang nagalit ang mga ito sa mga kapitalistang responsable sa kanilang paghihirap. Hindi nagtagal, lihim na lumipad si Cha Min-jun papuntang Amerika upang hanapin ang batang nasa larawan. Nalaman niyang noong ipinanganak ni Cha Myeon ang anak ni Chairman Kim, ipinagkatiwala niya ito sa isang kaibigan upang palakihin. At ang kaibigang iyon ay walang iba kundi si Kang Hyra. Ibig sabihin, si Lee Ga-on ay pamangkin ni Cha Min-jun. Nang mabuksan ang pinto at makita niya ang bata, agad niyang nakilala ang mukha nito dahil kamukhang kamukha ito ng kanyang kapatid. Hindi nag-aksaya ng oras si Min-jun at agad niyang isinakay si Ga-on pabalik ng Korea. Habang nasa telebisyon naman si Hyra upang ilantad ang katiwalian ng insurance company at ipagtanggol ang mga empleyadong inaapi, nakatanggap siya ng tawag mula sa yaya ni Ga-on. Sinabi nitong may isang abogado ng biological father ng bata ang kumuha rito. Dahil dito, agad na inisip ni Hyra na ang kanyang dating asawa ang may kagagawan nito kaya mabilis siyang nagtungo sa airport upang habulin ang kanyang anak. Kasabay nito, naroon din si Chairman Kim sa airport dahil siya mismo ang nag-utos kay Min-jun na dalhin ang bata sa kanya. Nang makita ni Hyra si Min-jun na hawak ang kamay ni Ga-on at inihahatid ito kay Chairman Kim, pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya nito. Ngunit nang makita ni Ga-on ang kanyang ina, agad itong kumawala sa mga estranghero at tumakbo papunta kay Hyra. Mahigpit na nagyakapan ang mag-ina habang umiiyak. Hindi makapaniwala si Hyra na si Cha Min-jun mismo ang tumutulong upang agawin sa kanya ang batang pinalaki niya ng buong pagmamahal. Bumalik sa alaala ni Min-jun ang nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, mag-isang nanganak si Cha Myeon at buong hirap na inalagaan ang kanyang anak. Ngunit isang araw, may mga taong dumating at winasak ang kanilang buhay. Wala nang nagawa si Myeon kundi yakapin ang sanggol habang desperadong umiiyak. Sa kasalukuyan, sinabi ni Chairman Kim na siya lamang ang may legal na karapatan kay Ga-on dahil ito ang tunay niyang anak at si Min-jun ang kanyang abogado. Kahit mahigpit na nakakapit si Ga-on kay Hyra, napilitan pa rin siyang sumama sa bahay ni Chairman Kim. Hindi pa rin makapaniwala si Chairman Kim kaya agad siyang nag-utos ng DNA test upang makumpirma ang katotohanan. Samantala, bumalik si Cha Min-jun sa kanyang bayaw na prosecutor upang kunin ang listahan ng mga record mula sa ospital 10 taon na ang nakalipas. Si Hyra naman ay halos mabaliw sa pag-aalala kay Ga-on kaya hindi na niya magawang pagtuunan ng pansin ang laban nila sa insurance company. Nang makita niyang sinusundan siya ng mga tauhan ni Chairman Kim, agad niya itong hinarap. Tahimik ngunit malinaw siyang binantaan ni Chairman Kim na huwag makipaglaban para kay Ga-on. Sinabi nitong kapag ipinagpatuloy niya yon, haharap ang bata sa matinding gulo at masisira ang buhay nito sa mata ng publiko. Maaari pa silang umabot sa korte kung saan maglalaban ang biological father at adoptive mother para sa custody ng bata. Galit na galit si Hyra at tinanong si Chairman Kim kung bakit ngayon lamang nito hinahanap ang anak matapos nitong pabayaan noon sina Cha Myeon at ang sanggol. Bilang sagot, ipinakita ni Chairman Kim ang diary ni Ga-on. Doon nakasulat na alam na pala ng bata na hindi si Hyra ang kanyang tunay na ina.
Habang nasa Amerika siya, labis niyang namimiss si Hyra at gusto rin niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang biological parents. Nang makita ni Chairman Kim na kalmado na ang sitwasyon, pinayagan niyang makita ni Hyra si Gaon. Hindi inaasahan ni Hyra na hahayaan pala siyang manatiling malapit sa bata habang pansamantalang kasama nito ang tunay na ama. Ngunit ang tunay na dahilan ni Chairman Kim ay mas malalim pa. Natatakot siyang malaman ng kanyang anak na babae na mayroon pala siyang tunay na anak na lalaki na maaaring magmana ng kumpanya. Alam niyang kapag nalaman ito ni Kim Tae-on, hindi niya patatawarin ang ama. Dahil dito, nais ni Chairman Kim na protektahan si Gaon mula sa panganib. Samantala, lihim na pinatira ni Kim Tae-on sa kanyang bahay ang presidente at ang kanyang pinsan dahil pare-pareho silang may layuning pabagsakin si Chairman Kim. Kasabay nito, nakipagkita si Cha Min-jun sa babaeng tumulong noon kay Cha Mi-yeon. Ikinuwento nitong may grupo raw ng mga taong dumating upang kunin ang kanyang kapatid at isa sa mga ito ay may tattoo sa leg. Agad na naalala ni Min-jun ang isang taong may kaparehong tattoo at nagsimula siyang maghinalang konektado ito sa pagkawala ng kanyang kapatid. Nang gabing iyon, kinausap ni Min-jun si Hyra tungkol kay Gaon, noon lamang nalaman ni Hyra na anak pala iyon ni Cha Mi-yeon. Ipinaliwanag ni Min-jun na tinulungan noon ng kanyang kapatid si Hyra, kaya ipinagkatiwala nito ang bata sa kanya. Doon tuluyang umamin si Hyra sa kanyang pagsisisi. Noon kasi, akala niya ay hindi tunay ang pagtulong ni Cha Mi-yeon at sa halip ay inilalagay lamang siya nito sa impyerno dahil sa trabahong ipinakilala sa kanya. Dahil sa galit at maling akala, siya mismo ang naglabas ng eskandalo ni Mi-yeon sa telebisyon. Ngayon, habang nalalaman niya ang buong katotohanan at ang paghihirap na dinaanan ni Mi-yeon bilang isang ina, labis niyang pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Dahil naalala niya ang sakit ng pagkawala ng sarili niyang anak, tinanggap ni Hyra ang huling kahilingan ni Cha Mi-yeon, ang palakihin at mahalin si Lee Gaon bilang kanyang sariling anak. Dahan-dahang ipinatong ni Cha Min-jun ang kanyang kamay sa balikat ni Kang Hyra upang aliwin siya. Samantala, matagumpay namang naayos ni Gu Yun-hye at Kim Hyun-sung ang sirang kamera at nakita nila ang mukha ng driver na bumangga sa sasakyan ng mga protesters. Natuklasan din nilang may isa pang kasabwat ang loan shark boss sa insidente. Gustong hanapin agad ni Hyun-sung ang lalaki upang pagbayarin ito sa krimen, ngunit pinigilan siya ni Gu Yun-hye. Para kay Yun-hye, ang paghahanap sa lalaki sa oras na yon ay parang kusang pagpasok sa lungga ng tigre. Sa kabilang banda, nais ng broadcasting station na ipagpatuloy ni Hyra ang pagre-report tungkol sa FP Insurance Company. Ngunit dahil nalaman niyang si Lee Gaon ang posibleng tagapagmana ng kumpanya sa hinaharap, tumanggi siyang ipagpatuloy ang paglalantad dito. Samantala, bumalik si Cha Min-jun sa dati nilang bahay. Naroon pa rin ang mga alaala nila ng kanyang kapatid na si Cha Mi-yeon, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung nasaan ito. Ipinakita naman ni Hyun-sung at Gu Yun-hye sa grupo ang black box video ng sasakyang bumangga sa mga protesters. Napagdesisyonan nilang kailangan pa nilang sundan ang loan shark boss upang makakuha ng mas matibay na ebidensya bago ito tuluyang maikulong. Pagkaalis ng dalawa, inamin ni Min-jun sa kanyang sekretary na si Hyra ang nagpalaki sa anak ng kanyang kapatid at wala itong kinalaman sa pagkawala ni Mi-yeon. Dahil dito, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung tama pa bang gamitin si Hyra para sa kanyang paghihiganti. Dahil sa pag-aalala, pinuntahan niya si Hyra at hiniling na itigil na nito ang Defense Newspaper Company Channel. Sinabi niyang magiging masyadong delikado ang lahat at baka mawala pa niya ang kanyang buhay. Ngunit tumanggi si Hyra na umatras. Bagamat hindi na siya direktang kasali sa paglalantad sa FP Insurance Company, ibinigay pa rin niya kay Kim Tae-on ang lahat ng dokumentong nakalap niya. Alam niyang gusto ni Tae-on na pabagsakin ang kanyang ama at kunin ang kontrol sa insurance company. Kapag bumagsak ang FP Company, mapapatunayang mahina ang pamumuno ni Chairman Kim at mas madali para kay Tae-on na palitan ito. Upang makuha ang suporta ng publiko, nangako si Tae-on na babawiin ng kumpanya ang mga kaso laban sa insurance planners at poprotektahan ang karapatan ng mga consumers. Kasabay nito, naging mas agresibo rin ang mga reporters at protesters laban sa FP Insurance Company. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, napilitan ang FFP Group na magsagawa ng emergency shareholders meeting. Maraming tao ang humihiling na magbitiw na si Chairman Kim upang hindi na madamay pa ang buong kumpanya. Humarap si Chairman Kim sa media at inanunsyong ililipat ang pamamahala ng FP Insurance sa main company at hindi na ito magiging independent subsidiary. Iyon mismo ang nais ni Kim Tae-on, kapag naisama na ang lahat ng subsidiary sa main company, mas madali niya itong makokontrol. Ngunit hindi niya inaasahan na itatalaga ni Chairman Kim si Cha Min-jun bilang bagong executive director na hahawak sa kaso. Pagkatapos ng meeting, agad na ibinalita iyon ng sekretary ni Tae-on sa kanya. Lalo siyang nabahala nang malaman niyang si Min-jun din ang ipinadala ng kanyang ama sa Amerika upang sunduin ang batang lalaki. Doon niya napagtanto na hindi pala siya nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng pamilya. Alam naman ni Min-jun na kapag nalaman ni Tae-on ang buong katotohanan, tiyak na gagamitin nito ang lahat upang pabagsakin siya. Ngunit handa siyang harapin ang lahat ng panganib. Biglang tumawag si Gu Yun-hye at sinabi nitong hinarap na ni Hyra ang loan shark boss. Dahil dito, agad na nagtungo roon sina Min-jun, Yun-hye at Hyun-sung. Pagdating nila, nakita nilang kinakaharap ni Hyra ang boss habang ipinapakita rito ang video na nagpapatunay na ito ang may kagagawan ng aksidente. Sinabi niyang malapit na itong mahuli at maikulong. Sa sobrang galit, itinulak ng lalaki si Hyra at naglabas pa ng kutsilyo upang saktan siya. Ngunit bago pa man may mangyaring masama, dumating si Cha Min-jun at pinigilan ang dalawa. Nang marinig ng boss ang paparating na sirena ng pulis, mabilis itong tumakas. Galit na tinanong ni Min-jun si Hyra kung bakit niya isinugal ang kanyang buhay ng ganoon.
Ngunit ipinakita ni Haira na nakatutok pala ang kamera sa paligid at nai-record nito ang pananakit ng lalaki. Ibig sabihin, may dagdag na ebidensya na naman sila laban dito. Samantala, hawak na ni Kim Tae-on ang mga dokumentong nagpapatunay na si Lee Ga-on ang biological son ni Chairman Kim. Naalala niya ang sinabi noon ng kanyang tauhan na maayos na raw nilang ko na asikaso ang mag-ina. Dahil buhay pa si Ga-on, napagtanto niyang may taong pumalpak sa kanilang plano noon. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Cha Min-jon kina Gu Yun-hye at Haira na may isang taong umamin sa aksidente kapalit ng tunay na salarin. Dahil dito, pansamantalang nakaligtas ang loan shark boss sa kaso. Pagkatapos noon, inihatid ni Min-jon sina Haira at Yun-hye pauwi at maingat niyang siniguradong ligtas ang bahay. Sinuri pa niya ang mga kandado at pintuan upang matiyak na walang makakapasok. Habang pinapanood iyon ni Gu Yun-hye, napangiti siya dahil halatang halata na may nararamdaman na si Min-jon para kay Haira. Kahit na napilit nilang bawiin ng FP Insurance Company ang mga kaso laban sa insurance planners at bayaran ang compensation ng mga biktima, hindi pa rin handang tumigil si Haira. Para sa kanya, hindi magiging patas hanggat hindi napaparusahan ang loan shark boss na responsable sa aksidente at pagkamatay ng asawa ng babaeng protester. Samantala, nakipagkita si Cha Min-jon kay Kim Tae-on dahil magkapantay na sila ngayon ng kapangyarihan sa kumpanya, diretsahan niyang sinabi ang plano ni Chairman Kim na ipadala si Tae-on sa China upang pag-aralan ang market doon. Kahit ayaw ni Tae-on, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang utos ng kanyang ama. Ngunit bilang kapalit, humiling siya ng isang kondisyon na protektahan nila ang loan shark boss at tiyaking hindi ito maaaresto habang iniimbestigahan ang kaso. Matapos gawing joint stock company ang FP Insurance, binigyan naman ni Chairman Kim si Min-jon ng panibagong maruming proyekto. Plano nilang ibenta ang mga lumang barko bilang mga bagong barko sa napakataas na presyo gamit ang peking dokumento. Ipinag-utos ni Chairman Kim kay Min-jon na pekin ang lahat ng records upang magmukhang bago ang mga lumang barko. Ngunit malinaw niyang sinabi na kapag nahuli sila, si Min-jon lamang ang sasalo ng lahat ng responsibilidad. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang sekretary at pinayuhang huwag nang masyadong lumubog sa kasamaan ni Chairman Kim. Ngunit alam ni Min-jon na kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang korupsyon nito upang tuluyan niya itong mapabagsak. Samantala, lihim namang nagkita sina Kim Sang-gu at Kim Tae-on, ibinigay ni Sang-gu ang mga dokumentong iniwan ng kanilang ina, mga dokumentong maaaring gamitin laban kay Chairman Kim. Pagkatapos noon, inutusan ni Tae-on ang loan shark boss na alisin na sina Cha Min-jon at Kang Haira. Ngunit nang makarating ang boss malapit sa bahay ni Haira, nadatnan niyang may mga pulis sa paligid. Agad siyang binalaan ng kanyang mga tauhan na hindi na siya kayang protektahan ni Tae-on dahil ginagamit lamang siya nito para sa sariling kapakanan. Napagtanto ng loan shark boss na kapag nahuli sila ngayon, pareho silang gagamitin ni Kim Tae-on at habang buhay na mabubulok sa kulungan. Dahil dito, iminungkahi ng isa sa mga tauhan na tumakas na lamang sila papuntang China at iwanan ang lahat upang magsimulang muli ng bagong buhay. Hindi nagtagal, nakatanggap si Gu Yun-hye ng impormasyon na may 2 taong magtatangkang iligal na tumawid papuntang China bandang 2:00 ng madaling araw. Agad namang sinabi ni Cha Min-jon na hihingi siya ng tulong sa kanyang bayaw na prosecutor upang magpadala ng mga tao sa pier para mag-imbestiga. Napagdesisyonan ni Kim Hyun-sung at Choi Do-yeon na maunang pumunta sa port habang si Gu Yun-hye naman ay mananatili sa opisina ng loan shark upang bantayan ang sitwasyon at pag-usapan ang susunod na hakbang. Habang abala ang lahat, lihim namang nakipagkita si Cha Min-jon sa loan shark boss. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanyang kapatid na si Cha Mi-yeon. Ngunit paikot-ikot lamang ang mga sagot ng lalaki. Bigla nitong hinampa si Min-jon gamit ang isang paso bago tumakas. Mabilis na sumakay ang boss sa isang truck upang makatakas, ngunit laking gulat niya nang hindi mga kakampi ang sumundo sa kanya, kundi mga tauhan ni Kim Tae-on na dumating upang hulihin siya. Hindi kayang hayaan ni Kim Tae-on na makawala ang lalaking nakakaalam ng lahat ng kanyang sikreto. Upang kontrolin ang lalaki, ipinarinig ni Tae-on ang boses ng anak nito sa telepono. Kahit gaano kasama at marahas ang boss, mahal na mahal pa rin ito ang kanyang pamilya. Nang marinig niyang tinatawag siya ng anak niyang daddy, agad siyang nanghina. Ngunit kasunod noon ay sinabi ng bata na may taong bumisita sa kanila at tila sinusundan sila. Dahil dito, napagtanto ng boss na nadamay na ang kanyang pamilya at wala na siyang ligtas na matatakbuhan. Binigyan siya ni Tae-on ng 2 pagpipilian. Una, ibuhos niya ang natitira niyang lakas para protektahan si Tae-on. Pangalawa, mapapahamak ang kanyang asawa at anak. Bagamat isa siyang halimaw na nanakit ng napakaraming tao, mayroon pa rin siyang pusong ama. Ipinaliwanag ng loan shark boss na alam niyang hindi nag-iisa si Kang Haira sa laban kaya plano niyang isa-isang targetin ang bawat miyembro ng grupo bago tuluyang atakihin sina Haira at Cha Min-jon. Kasabay nito, nakatanggap si Min-jon ng balita na nakansela ang planong pagtakas papuntang China. Agad siyang naghinalang may binago ang boss sa kanyang plano. Hindi nagtagal, nahuli naman si Kim Hyun-sung. Habang nagbabantay si Yun-hye sa loob ng sasakyan, nakalimutan niyang i-lock ang pinto kaya nakapasok ang loan shark boss. Sa halip na agad siyang saktan, ginamit ng boss ang ama ni Yun-hye upang takutin siya. Sinabi nitong anumang oras ay maaari nilang saksakin ang kanyang ama kung patuloy silang makikialam. Pagkatapos noon, brutal nilang binugbog si Hyun-sung at itinapon siyang halos wala ng malay sa loob ng sasakyan. Isa yung malinaw na babalaki na Hyun-sung at Gu Yun-hye na kapag patuloy nilang tinulungan si Haira, wala silang alalahaning manakit ng ibang tao. Nang makita ni Haira ang kalagayan ni Hyun-sung, halos hindi siya mapakali sa galit at pag-aalala. Doon din niya nalaman na may malaking utang papala noon ang ama ni Gu Yun-hye sa loan shark boss dahil sa sunog sa warehouse noong nakaraan.
Naalala ni Yunhei na minsan siyang pinapunta ng kanyang ama sa warehouse upang sunduin ang isang tao, ngunit pagdating niya ay nasusunog na ang buong lugar. Sa loob noon ay naroon sina Chamyeon at isang lalaking kasama nito. Dahil dito, pinaghinalaan ni Haira na tinulungan ni Gu Yunhei noon si Mion na makatakas. Nang malaman ni Yunhei na ang warehouse ay konektado pala sa kanyang ama, nakaramdam siya ng matinding lungkot at sama ng loob dahil sa tingin niya ay nadamay sa lahat ng problema ng pamilya niya si Haira. Ngunit hindi si Haira ang tunay na may kasalanan dahil ang mismong loan shark boss pala ang nagsunog sa warehouse. Nang malaman ni Cha Min-jun na naiwan noon ang kanyang kapatid sa nasusunog na warehouse, hindi niya mapigilan ang galit at sakit. Samantala, habang abala ang lahat, may sarili namang plano si Kim Tae-on laban sa kanyang ama. Ibinunyag niya sa media na 11 taon na ang nakalipas, may Chinese company na kumuha ng fire and explosion insurance mula sa FP Insurance Company. Kalaunan ay nasunog ang kumpanya at napilitang magbayad ng malaking insurance compensation ang FP Insurance. Ngunit ang hindi alam ng publiko, si Chairman Kim mismo ang tunay na may-ari ng Chinese company. Ginagamit niya ang mga lumang barko, ngunit kinukuha niya ang insurance money na parabang bago ang mga ito. Sa madaling salita, niloloko ni Chairman Kim maging ang sarili niyang kumpanya at mga shareholders upang palakihin ang kanyang yaman. Nais ni Kim Tae-on na ilantad ng media ang eskandalong ito upang tuluyang bumagsak ang kanyang ama. Samantala, pakiramdam ni Kim Sang-gu ay ginagamit lamang siya ni Tae-on, naniniwala siyang balang araw ay isasakripisyo rin siya nito para sa sariling interes. Dahil dito, lihim siyang sumuko at nagpa siyang iligtas ang sarili. Bago siya mawala, binigyan niya ng telepono ang batang malapit sa kanya upang makatawag ito sa sinumang gusto nito. Kasabay nito, nakatanggap si Chairman Kim ng balitang nawawala si Lee Gaon mula sa bahay ni Cha Min-jun. Narinig iyon ni Min-jun at agad siyang tumakbo upang hanapin ang kanyang pamangkin. Nang tingnan nila ang CCTV footage, nakita nilang si Kim Tae-on mismo ang nagdala kay Gaon palabas. Ngunit nang matagpuan nila ang bata, laking gulat nilang makita na naroon din si Kim Tae-on at tila inosenteng nakikipag-usap lamang kay Haira. Ipinaliwanag ni Tae-on na gusto lamang niyang tulungan si Gaon na makita ang ina nitong namimiss niya. Pagdating ni Cha Min-jun, sinundan naman siya ni Chairman Kim. Pakiramdam ng lahat ay parang isang napakalaking biro ang nangyayari sa kanilang buhay. Sinubukan ni Tae-on na magmukhang mabuting kapatid at sinabi niyang gusto lamang niyang makita ng bata ang kanyang ina. Pagkatapos noon, umalis si Tae-on kasama ang kanyang sekretary. Ngunit bago siya makaalis, tinanong siya ni Haira kung may alam ba siya tungkol sa sunog sa warehouse kung saan muntik nang mamatay si Cha Min-jun. Bahagyang natigilan si Tae-on ngunit mabilis ding nakabawi. Maingat niyang sinabi na kung may malalaman siyang impormasyon, agad niya itong ipapaalam. Pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis. Samantala, napansin ni Chairman Kim na naroon si Cha Min-jun at tinanong kung bakit ito nasa lugar na iyon. Mabilis namang nakaisip ng palusot si Min-jun at sinabing nasa ikatlong palapag lamang ang kanyang law office kaya nagawi siya roon. Dahil dito, hindi na nagtanong pa si Chairman Kim. Ngunit matapos umalis ang chairman, natuklasan ng secretary ni Min-jun na may tracking device na nakakabit sa kanilang sasakyan. Dahil sa mga nangyayari, nagsimulang magtaka si Cha Min-jun kung bakit tila may koneksyon si Chairman Kim kay Kim Tae-on. Pagbalik ni Chairman Kim sa kanyang opisina, hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Kang Haira. Nagsimula siyang magduda kung posible bang si Kim Tae-on mismo ang may kagagawan ng tangkang pagpatay kay Cha Min-jun, ang babaeng nagsilang ng kanyang anak. Dahil dito, agad niyang inutusan ang kanyang sekretary na imbestigahan ang warehouse na nasunog 11 taon na ang nakalipas. Kasabay nito, ipinakita ni Choi Do-yeon kay Cha Min-jun ang listahan ng mga warehouse na dating pagmamay-ari ng loan shark boss. Nais ni Min-jun malaman kung talagang namatay ba ang kanyang kapatid sa sunog o kung may posibilidad na buhay pa ito. Habang lumalalim ang investigasyon, napagtanto ni Min-jun na ayaw na niyang gamitin si Haira para sa kanyang paghihiganti. Nang balak na sana niyang sabihin kay Haira ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao at koneksyon kay Cha Min-jun, binigyan siya ni Haira ng regalo bilang pasasalamat sa lahat ng naitulong niya noon. Dahil dito, lalo lamang nakaramdam ng guilt si Min-jun, hindi niya malaman kung paano haharapin si Haira habang itinatago niya ang napakalaking sikreto. Samantala, pumunta si Haira kay Gu Yunhei upang humingi ng tawad dahil sa mga problemang dinanas ng pamilya nito. Ngunit sinabi ni Yunhei na hindi niya ito sinisisi dahil ang tunay na may kasalanan ay ang loan shark boss. Napag-alaman nilang ginamit pala ng boss ang warehouse ni Gu Yunhei upang makakuha ng insurance compensation at matapos noon ay itinapon na lamang nito ang sisi sa ama ni Yunhei. Doon din nila natuklasan na konektado ang pamilya ni Yunhei sa kaso ni Haira kaya madali silang targetin ng boss. Habang nagsisimula ng muling imbestigahan ni Gu Yunhei ang lumang warehouse fire case upang linisin ang pangalan ng kanyang ama at mabawi ang perang nawala sa kanila, naniniwala siyang hindi ang kanyang ama ang tunay na may-ari ng warehouse kundi ibang tao. Sa kabilang banda, hindi talaga nais ni Kim Hyun-sung na magtaksil sa grupo ni Haira. Ngunit nang malaman ng loan shark boss na gusto nito si Gu Yunhei, ginamit nila yon laban sa kanya. Tinakot nila si Hyun-sung gamit ang buhay ni Yunhei at pinilit siyang akitin si Cha Min-jun upang makuha nila ang mahahalagang dokumentong hawak nito. Dahil dito, palihim na pumasok si Hyun-sung sa opisina ni Min-jun isang gabi. Binuksan niya ang kabinet at kinuha ang USB na may pangalang Haira. Doon din niya nadiskubre na may mga nakatagong kamera si Min-jun sa opisina upang bantayan ang lahat. Habang ginagawa niya yon, biglang dumating si Choi Do-yeon. Nagkandautal-utal si Hyun-sung at nagsabing naghahanap lamang siya ng logbook bago dali-daling umalis.
Pagdating niya sa bahay, agad niyang isinaksak ang USB sa computer at nakita niya ang lahat ng dokumentong may kaugnayan kay Hyra mula pa noong nagsisimula itong maging reporter hanggang sa pakikipagtulungan nito kay Min Jun. Samantala, pumunta sina Hyra at Gu Yunhei sa warehouse na pagmamay-ari ng boss. Kahit hindi na ginagamit ang lugar, mahigpit pa rin itong binabantayan ng mga security guard. Nang magtanong lamang sila ng ilang impormasyon, agad namang tumawag ang mga gwardiya sa loan shark boss. Hindi nagtagal, dumating ang boss at direktang tinakot si Gu Yunhei. Binalaan nitong huwag nilang pakialaman ang warehouse at sinabi pang handa itong saktan ang ama ni Yunhei kung ipagpapatuloy nila ang investigasyon. Agad na tumawag sina Hyra at Yunhei kay Cha Min Jun at nagtungo sila sa bahay ng ama ni Yunhei. Ngunit pagdating nila roon, wala na ang matanda. Naghiwa-hiwalay sila upang hanapin ito, ngunit laking gulat ni Hyra at Min Jun nang ikulong sila ni Gu Yunhei sa loob ng bahay. Lumalabas na tinawagan pala siya ng boss at nagbantang papatayin ang kanyang ama kapag hindi siya sumunod. Nang dumating ang loan shark boss, pinilit niya si Gu Yunhei na personal na sunugin ang bahay. Habang hawak ang gasolina, tinanong ni Yunhei ang boss kung siya rin ba ang nagsunog sa warehouse noon at isinisi iyon sa kanyang ama. Walang pag-aalinlangang inamin ng boss ang lahat at ipinagmalaki pa niya ang ginawa. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Gu Yunhei. Sa isang mabilis na sipa, direkta niyang tinamaan ang dibdib ng lalaki. Kasabay nito, dumating ang mga pulis at agad na hinabol ang boss. Dahil hawak pa rin ito ang ama ni Yunhei, mabilis itong tumakas. Mabuti na lamang at matagumpay nilang nailigtas ang matanda at hindi ito malubhang nasugatan. Sa wakas, nakalaya rin ang mag-ama mula sa bangungot ng utang at pananakot. Pagkatapos ng lahat, inamin ni Kim Hyun-sung na wala talaga siyang planong magtaksil sa kanila. Ipinaliwanag niyang bahagi lamang iyon ng plano ni Gu Yunhei at Hyra upang mapilitang umamin ang loan shark boss. Agad na dinala ang lalaki sa police station kung saan personal itong inimbestigahan ni Cha Min Jun. Galit na tinanong ni Min Jun kung nasaan ang kanyang kapatid. Ngunit mumisi lamang ang boss at sinabing kapag nagsalita siya, siguradong mapapahamak ang kanyang asawa at anak. Dahil alam ni Min Jun na ginagamit lamang din ang lalaki, binigyan niya ito ng kanyang business card at nangakong tutulungan itong mabawasan ang kaso kung magsasabi ito ng totoo. Hindi nagtagal matapos umalis si Min Jun, brutal na binugbog ang loan shark boss ng kanyang kapwa preso hanggang halos mawalan ito ng buhay. Malinaw na babala iyon mula sa mga tao ni Kim Tae-on upang patahimikin siya. Samantala, ipinatawag naman ni Chairman Kim si Kim Tae-on sa opisina. Sinabi niyang handa na niyang ipaalam sa lahat na si Lee Ga-on ang kanyang tunay na anak. Pagkaalis ni Tae-on, ipinatawag naman ni Chairman Kim si Cha Min Jun. Inatasan ni Chairman Kim si Cha Min Jun na mamahala sa pagbili at pagbebenta ng mga lumang barko. Kasabay nito, ipinagkatiwala rin niya rito ang paghawak kay Kang Hyra upang subukan ang kanyang katapatan. Alam ni Min Jun na ang pagpapahawak sa kanya ng negosyo ng mga barko ay paraan ni Chairman Kim upang madamay siya sa lahat ng illegal nitong gawain. Kapag nasa iisang bangka na sila, hindi na sila maaaring maghilahan pababa o magtaksilan. Samantala, galit na galit si Kim Tae-on nang harapin niya si Hyra. Binalaan niya itong huwag lalapitan si Lee Ga-on dahil alam niyang si Tae-on ang nag-utos sa loan shark boss na saktan noon ang mag-ina. Sinabi ni Tae-on na ginagamit lamang ni Chairman Kim si Cha Min Jun na parang asong tagahabol at pain sa kanyang mga plano. Pagkatapos nito, mapang-asar siyang umalis. Dahil dito, diretsahang tinanong ni Hyra si Cha Min Jun kung siya nga ba ang nakababatang kapatid ni Cha Mi-yeon at kung ginamit lamang ba siya nito para sa paghihiganti. Totoong ganoon ang orihinal na plano ni Min Jun, ngunit inamin niyang nagbago na ang kanyang nararamdaman habang tumatagal. Nagsimula na siyang mag-alala kay Hyra at ayaw na niya itong mapahamak pa. Ipinaliwanag niya na sina Chairman Kim at Kim Tae-on ang sumira sa buhay ng kanyang kapatid kaya gusto niyang maghiganti. Inamin din niyang ginamit niya si Hyra bilang bahagi ng plano. Ngunit masakit ang naging sagot ni Hyra. Para sa kanya, magkapareho lamang sina Cha Mi-yeon at Cha Min Jun, mga taong nagpapakita ng kabaitan, ngunit sa huli ay nagdadala lamang ng gulo sa buhay niya. Hindi maintindihan ni Min Jun kung anong ginawa ng kanyang kapatid upang magalit ng ganoon si Hyra. Sa alaala niya, si Mi-yeon ang taong tumulong kay Hyra na makakuha ng trabaho. Ngunit sa kabilang banda, si Hyra naman ang naglabas ng balita tungkol sa relasyon ni Mi-yeon kay Chairman Kim. Habang tumatagal ang panahon kasama si Hyra, napagtanto ni Min Jun na hindi ito masamang tao. Kaya gusto niyang malaman ang buong katotohanan tungkol sa nangyari noon sa pagitan nito at ng kanyang kapatid. Ngunit hindi agad sumagot si Hyra. Tahimik lamang siyang tumalikod habang puno ng sakit at pagkadismaya. Sa wakas, inamin niya ang totoong nangyari. Sinabi niyang si Cha Mi-yeon ang nagpasok sa kanya sa trabaho bilang MC, ngunit doon niya nakilala ang kanyang manyakis at abusadong asawa na sumira sa kanyang buhay. Mula sa surveillance cameras, nakita ni Chairman Kim na magkasamang nag-uusap sina Hyra at Min Jun. Gusto na sana niyang tuluyang alisin si Hyra. Ngunit ginamit ni Min Jun ang dahilan na magiging malaking shock iyon kay Lee Ga-on dahil kamamatay lamang halos ng ina nito sa mata ng bata. Kaya sinabi niyang mas mabuting dahan-dahanin nila ang lahat. Habang lumalalim ang mga sikreto, lalo ring lumalaki ang pagdududa ni Chairman Kim. Samantala, galit na tinanong ni Kim Hyun-sung ang assistant ni Min Jun kung totoo bang mula pa noong una ay ginagamit lamang nila ni Min Jun si Hyra para sa paghihiganti dahil sa nangyari kay Cha Mi-yeon. Hindi sinasadyang narinig ni Yunhei ang usapang iyon. Ipinaliwanag ng assistant na 12 taon nang hinahanap ni Min Jun ang kanyang kapatid. Totoong ginamit nila noon si Hyra, ngunit nagbago na ang lahat ngayon. Gusto na lamang ni Min Jun na protektahan siya.
Habang nangyayari iyon, pumunta naman si Min Jun sa ama ni Gu Yunhei upang malaman ang buong katotohanan tungkol sa nakaraan ni Haira. Doon niya nalaman na noong reporter pa lamang si Haira, madalas siyang abusuhin at gipitin ng kanyang superior hanggang sa mapilitan siyang pakasalan ang lalaki. Nagkaroon siya ng miserableng buhay, may asawa at nawalan pa ng anak habang buntis. At higit sa lahat, ang trabaho bilang reporter ay para talaga kay Chamion noon, ngunit ibinigay niya yon kay Haira. Doon tuluyang naintindihan ni Min Jun kung bakit inilantad ni Haira sa telebisyon ang iskandalo ng kanyang kapatid. Sa labas ng opisina, narinig naman ni Haira ang usapan ni Gu Yunhei at assistant ni Min Jun. Ikinuwento niya na noon ay pinagbintangan ang kanyang ama sa pagsunog ng barko na naging dahilan ng pagkamatay ng maraming pasahero. Dahil sa galit, sinaktan niya ang may-ari ng barko kaya siya nakulong. Si Cha Min Jun ang taong tumulong sa kanya noon. Sa loob ng 12 taon, hindi tumigil si Min Jun sa paghahanap kay Chamion dahil naniniwala siyang hindi ito namatay sa sunog. Nang marinig iyon ni Haira, unti-unting nabawasan ang galit at sama ng loob na matagal niyang kinikimkim laban kay Min Jun. Samantala, mas lalo namang pinupush ni Kim Tae-on ang media upang ilantad ang boat insurance fraud ni Chairman Kim. Nais niyang ibunyag kung paano ginagamit ng kanyang ama ang mga lumang barko upang kumuha ng napakalaking insurance compensation. Alam ni Min Jun na isa itong patibong ni Chairman Kim upang madamay siya sa krimen, ngunit tinanggap pa rin niya ang trabaho dahil desperado siyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang kapatid. Hindi nagtagal, sunod-sunod nang lumabas sa balita ang iskandalo tungkol sa Chinese shipping company na nakatanggap ng 600 billion won na insurance compensation mula sa FP Insurance. Ibinunyag din ng media na malapit na konektado ang shipping company kay Chairman Kim. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang publiko kung insurance claim ba talaga iyon o paraan lamang upang magnakaw ng pera. Habang pinapanood ni Chairman Kim ang mga balita, lalong lumalim ang kanyang galit. Samantala, sina Choi Do-yeon, Gu Yun-hee, at Kim Hyun-sung ay nagtungo sa shipyard upang hanapin ang taong nagdisassemble ng barkong nasunog noon. Ngunit nakita ni Chairman Kim ang kanilang mga larawan sa dock at agad niyang naisip na sila ang nasa likod ng paglalantad sa kanyang mga sikreto. Dahil konektado sila kay Haira, mas lalo niyang gustong patahimikin ito. Habang nangyayari ang lahat, tahimik namang lumapit si Lee Gaon kay Chairman Kim at mahinang nagtanong kung maaari ba siyang lumabas kasama ang kanyang ina sa weekend. Kalmadong ipinag-utos ni Chairman Kim sa sekretary na ilabas muna ang bata bago niya pinagalitan ang yaya dahil pinayagan nitong bigyan ng cellphone si Gaon upang makatawag kay Haira. Nakita ni Gaon na pinapagalitan at sinasaktan ang yaya kaya agad niyang ipinagtanggol ito at sinabing si Kim Tae-on ang nagbigay sa kanya ng cellphone. Malamig na sinabi ni Chairman Kim kay Lee Gaon na hindi ito maaaring lumabas o makipagkita kahit kanino. Napakaunawain ng bata kaya tahimik lamang nitong ibinigay ang cellphone niya. Hindi siya nagwala o umiyak, ngunit ng gabing iyon ay palihim siyang umalis ng bahay upang hanapin ang kanyang ina. Tahimik lamang na pinanood ni Chairman Kim ang bawat galaw ng bata, ngunit hinayaan niya itong umalis upang makita si Kang Haira. Pagdating ni Gaon kay Haira, tuluyan itong napaiyak at nakiusap sa kanyang ina na huwag siyang pabayaan. Kahit gaano katatag si Haira, hindi niya kinayang makita ang batang pilit lamang nagpapakatatag dahil miss na miss nito ang kanyang ina. Agad niyang niyakap ang anak habang hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit maya-maya lamang ay may 2 pulis na dumating sa kanilang bahay upang arestuhin si Haira dahil sa kasong kidnapping. Malinaw na plano iyon ni Chairman Kim. Kadarating lamang ni Cha Min Jun at labis siyang nagulat sa nangyari. Agad siyang sumama sa police station upang tulungan si Haira bilang abogado nito. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ng mga pulis na tumanggi si Haira na tanggapin siya bilang kanyang abogado. Walang nagawa si Min Jun kundi puntahan si Chairman Kim. Pagdating niya roon, nadatnan niyang nakaluhod si Lee Gaon sa harap ng matanda habang umiiyak at nagmamakaawang patawarin si Haira. Nangako pa ang bata na hindi na siya muling tatakas upang hanapin ang kanyang ina. Ngunit nanatiling malamig si Chairman Kim at tahimik lamang itong nakatingin sa umiiyak na bata hanggang sa mamaga ang mga mata nito. Kalaunan, inutusan niya ang butler na dalhin si Gaon pabalik sa silid bago siya nakipag-usap kay Min Jun. Nangako si Min Jun na tutulungan niyang ayusin ang iskandalo tungkol sa barko kapalit ng hindi na muling pananakit kay Haira at kay Gaon. Dahil si Gaon mismo ang tumakas upang hanapin ang kanyang ina, mabilis din nakalaya si Haira. Pagbalik ni Haira, malamig man, nagpasalamat pa rin ito kay Min Jun dahil sa pagtulong sa kanya. Tahimik ding humingi ng tawad si Min Jun kay Haira para sa lahat ng sakit na naranasan nito dahil sa kanyang kapatid. Nangako siyang babawi siya at poprotektahan si Haira at ang kanyang anak. Ngunit bago pa man humupa ang gulong iyon, panibagong problema ang dumating. Biglang sinalakay ng mga pulis ang law office ni Cha Min Jun at inaresto ang assistant dahil sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon laban sa Chinese shipping company at sa FP Insurance. Masyadong mabilis ang lahat kaya kahit si Min Jun ay hindi agad nakapag-react. Isa lamang ang tinanong niya kung sino ang nagsampa ng kaso laban sa kanyang assistant. Doon niya nalaman na ang may-ari mismo ng shipping company ang nagdemanda sa kanya. Samantala, natanggal naman sa trabaho ang MC reporter na tumulong sa kanilang ilantad ang iskandalo dahil sa pagbangga nito kay Chairman Kim. Habang nangyayari iyon, ipinahayag ni Chairman Kim na ipakikilala niya si Lee Gaon bilang tagapagmana ng pamilya sa ika-5 anibersaryo ng FP Insurance. Hindi maintindihan ng bata kung bakit kailangan niyang gawin yon, ngunit sinabi lamang ni Chairman Kim na paglaki nito ay maintindihan din niya kung gaano kahalaga ang kapangyarihan. Habang dinadala ni Chairman Kim si Gaon sa kumpanya, muling humarang si Haira at mariing sinabi na anak niya si Gaon at iuwi niya ito.
Naroon din si Kim Tae-on at naniniwalang gaya ng dati ay mananaig lamang si Chairman Kim dahil sa pera at kapangyarihan nito. Ngunit hindi nila inaasahan na biglang dumating ang mga investigador upang arestuhin si Chairman Kim dahil sa hinalang konektado siya sa ship fire case at insurance corruption, 11 taon na ang nakalipas. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng tumestigo si Cha Min-jon at inamin siya mismo ang nakakita sa peking transaksyon ng barko. Matagal na niyang hinihintay ang araw na yon. Habang dinadala si Chairman Kim, napangisi lamang si Kim Tae-on habang sa wakas ay muling nayakap ni Haira si Lee Ga-on. Ngunit hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Noon pa man ay lihim nang nakipagkasundo si Kim Tae-on kay Cha Min-jon dahil pareho silang may isang kaaway, si Chairman Kim. Gamit ang impluensya ni Tae-on at ang ebidensyang hawak ni Min-jon, naging mas madali ang pagpapabagsak kay Chairman Kim. Gayunpaman, nang makuha na ni Tae-on ang gusto niya, bigla niyang binaliktad ang sitwasyon. Ginamit niya ang dahilan na legal na nasa poder niya si Lee Ga-on dahil anak ito ng pamilya Kim. Ayaw din niyang malaman ng mga shareholders at mga taong nasa politika na si Ga-on ang tunay na tagapagmana ni Chairman Kim dahil siguradong magdudulot iyon ng malaking gulo. Ngunit, nagbanta si Haira na kapag hindi ibinigay sa kanya ang bata, ilalantad niya sa lahat ang tunay na pagkatao ni Lee Ga-on. Sa kabila nito, matagumpay pa ring naibalik ni Haira ang kanyang anak sa piling niya. Masayang sinalubong ni Yoon-hae si Ga-on pag-uwi nito at ipinagpatuloy naman ng MC reporter ang paglalantad ng katotohanan tungkol sa train fire at corruption case 11 taon na ang nakalipas. Naglabas din ang Defense Channel ni Haira ng interview ni Kim Hyun-sung sa taong nag-disassemble ng barko. Ayon dito, may makapangyarihang grupong nag-utos na sirain ang barko upang burahin ang lahat ng ebidensya. Samantala, binisita naman ni Cha Min-jon si Chairman Kim sa detention center. Kahit nakakulong na, nananatili pa ring kampante si Chairman Kim dahil naniniwala itong kayang bilhin ng pera at kapangyarihan ng lahat. Ngunit malamig na sinabi ni Min-jon na gagamitin niya mismo ang paboritong sistema ni Chairman Kim, ang opisyal na records at statistics, upang tiyaking hindi sapat ang pera at impluensya nito upang takasan ang mga kasalanan niya. Pagkatapos noon, tahimik na lamang umalis si Cha Min-jon nang walang anumang pakikipagtalo o negosasyon. Tinupad niya ang pangako niyang maibabalik si Lee Ga-on kay Kang Haira, kaya pinatawad na rin siya ni Haira sa lahat ng pagkakamali niya. Masaya pa nga nitong inanyayahan si Min-jon na kumain ng pizza kasama ang buong grupo. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin mapakali si Min-jon dahil hindi pa rin niya nahahanap ang kanyang kapatid. Dahil dito, pinuntahan niya ang sekretary ni Chairman Kim at sinabi rito na may taong nakakita at nakakaalala pa sa mukha nito noong binuwag nila ang barko noon. Ibig sabihin, hindi makakaiwas ang sekretary na madamay sa kaso. Alam ni Min-jon na napipilitan lamang ang sekretary na sundin si Chairman Kim kaya binigyan niya ito ng pagkakataong mabuhay at makaligtas. Unti-unti tuloy nagsimulang mag-alinlangan ang loyal na sekretary. Samantala, dahil naaresto na ang totoong may sala, nakalaya si Choi Do-yeon. Agad naman siyang sinalubong ni Kim Hyun-sung sa broadcasting station. Pagdating niya roon, pinagalitan siya ng MC reporter dahil sa walang tigil nitong pagpo-post ng kung ano-anong balita sa Defense Channel. Nainis si Hyun-sung dahil parang inuutusan siya nito, ngunit agad naman siyang sinalubong ni Haira at Go Yoon-hae ng masaya. Doon niya nalaman na kakampi pala nila ang MC reporter mula pa noong una. Matagal na pala itong nakikipagtulungan kay Haira upang pabagsakin si Chairman Kim. Kaya rin pala mayroon itong mga dokumentong may kaugnayan sa korupsyon ng FP Insurance. Galit na galit si Kim Tae-on sa kanyang ama kaya kahit makulong ito ay wala siyang pakialam. Pinuntahan pa niya si Chairman Kim sa kulungan at mapang-asar na sinabing hindi na ito kailanman makakalabas. Ngunit natawa lamang si Chairman Kim at sinabing siguradong makakalaya siya. Binalaan pa niya si Tae-on na kapag nalaman niyang may kinalaman ito sa pagkawala ng kanyang ina, hindi niya ito mapapatawad kailanman. Tahimik lamang si Tae-on at hindi sumagot. Paglabas niya ng kulungan, may isang lalaking dumaan papasok sa selda ni Chairman Kim. Naging alerto agad si Tae-on nang malaman niyang isa pala itong congressman mula sa malaking political party at kandidato pa sa pagkapangulo ng South Korea. Doon niya napagtanto na malapit nang makalaya ang kanyang ama. At tama nga siya. Hindi nagtagal, malayang nakalabas si Chairman Kim dahil sa impluensya at koneksyon nito sa politika. Galit na galit man si Tae-on, wala siyang magawa. Nang malaman niyang malapit nang magising ang loan shark boss sa ospital, agad siyang nagpadala ng tao upang patahimikin ito bago pa ito makapagsalita. Nang makarating si Min-jon sa ospital, huli na ang lahat. Naunahan na siya ni Tae-on. Kasabay nito, nalaman ni Tae-on mula sa kanyang sekretary na muling binuksan ng Ministry of Justice ang kaso ng pagkawala ng kanyang ina bilang isang murder investigation. Doon siya nagsimulang kabahan dahil alam niyang malapit nang mabunyag ang katotohanan. Samantala, masaya sanang nanonood ng TV sina Haira at Lee Ga-on nang lumabas sa balita na may natagpo ang mga labi mula sa train fire 11 taon na ang nakalipas kasama ang ID ni Cha Min-jon. Dahil dito, agad na nagtungo si Haira sa police station. Naroon din si Cha Min-jon upang kunin ang mga gamit ng kanyang kapatid. Habang isa-isang tinitingnan ang mga gamit ni Min-jon, hindi napigilan ni Min-jon ang mapaluha sa sobrang sakit. Sa kabilang banda, sina Go Yoon-hae at Kim Hyun-sung naman ang naiwan sa bahay. Lumabas si Yoon-hae upang bumili ng pagkain, ngunit habang wala siya ay dumating mismo si Chairman Kim upang kunin si Lee Ga-on. Pagbalik ni Yoon-hae at marinig mula kay Hyun-sung ang nangyari, agad silang nagpanik dahil muling napunta si Ga-on sa kamay ng matandang si Chairman Kim. Balak ni Chairman Kim na ipakilala si Ga-on sa publiko bilang tagapagmana ng pamilya. Ngunit habang nasa biyahe sila, biglang pumalya ang preno ng sasakyan at muntik silang maaksidente matapos bumangga ang kotse sa gilid ng kalsada.
Samantala, pumunta naman si Haira sa police station upang samahan si Cha Minjon. Tahimik siyang umupo sa tabi nito at sinabing naintindihan niya ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay dahil siya man ay nakaranas na noon ng ganoong klaseng pagdurusa. Habang nag-uusap sila, tumawag si Choi Do-yeon upang ipaalam na nakalaya na si Chairman Kim at halos mawala na si Lee Gaon. Dahil dito, agad silang nagtungo sa ospital matapos malaman ang tungkol sa aksidente. Pagdating nila, nakita nilang inililipat si Lee Gaon sa ibang ospital. Nang magtanong sila, sinabi ng nurse na dadalhin ang bata sa hospital facility ng pamilya Kim. Bigla namang dumating si Kim Tae-on at sinabing pamilya niya ang dalawang pasyente kaya may karapatan siyang magdesisyon. Galit na galit si Haira kaya sinampal niya si Tae-on at nagbabala na hindi niya ito mapapatawad kapag muli nitong ginalaw ang kanyang anak. Sa kabilang banda, sa alaala ng loan shark boss, bumalik ang nakaraan kung saan binugbog nila si Cha Minjon at sa pilitang dinala si Cha Myeon sa barko. Noon ding gabing iyon, desperadong hinanap ni Minjon ang kanyang kapatid sa pier, ngunit hindi niya nakita ang mismong sandali nang ihulog si Myeon sa malalim na dagat. Dahil dito, hanggang ngayon ay umaasa pa rin siyang buhay ang kanyang kapatid. Sa kasalukuyan, kahit galit na galit si Haira, wala siyang magawa kundi panooring muling kunin si Lee Gaon mula sa kanya. Samantala, mas lalong lumalim ang galit ni Kim Tae-on kay Chairman Kim. Noong bata pa siya, nakita niyang walang pakialam ang kanyang ama nang mawalan ng malay ang kanyang ina. Nagkunwari lamang itong tatawag ng ambulansya, ngunit sa likod ng pinto ay malamig lamang nitong pinanood ang paghihirap ng asawa. Doon nagsimulang mabuo ang matinding galit ni Tae-on sa kanyang ama. Ngayon, araw-araw niyang hinihintay na tuluyang mamatay si Chairman Kim upang makuha niya ang mana ng pamilya. Nang magkamalay ang matanda sa ospital, malamig na sinabi ni Tae-on na balang araw ay ibabalita ng media na namatay si Chairman Kim kahit ginawa ng mga doktor ang lahat upang iligtas ito. Kita sa mukha niya ang saya habang walang magawa si Chairman Kim kundi titigan siya. At tulad ng inaasahan, nang dumating sina Haira at Cha Minjon sa ospital, hinarang sila ng mga security guard at hindi pinapasok gamit ang dahilan na kailangan daw magpahinga ni Chairman Kim at ng kanyang anak. Ipinatawag ni Kim Tae-on ang MC reporter at inutusan itong ilihis ang direksyon ng balita. Sa puntong iyon, malapit na niyang maagaw ang kontrol sa FP Company kaya hindi niya maaaring hayaang madamay siya sa lumang ship scandal. Gusto niyang palabasing fake news lamang ang lahat ng lumalabas na balita tungkol sa FP Group. Kahit labag sa loob ng MC reporter, napilitan itong ngumiti at mangakong ayusin agad ang sitwasyon. Hindi nagtagal, lumabas sa balita si Kim Tae-on bilang pansamantalang presidente ng FP Group at mariing itinanggi ang lahat ng alegasyon laban sa kumpanya. Dahil dito, galit na pinatay ni Kim Hyun-sung ang telebisyon. Pagkatapos noon, pumunta ang MC reporter kina Kang Haira at sa grupo upang sabihin na mapipilitan siyang maglabas ng official broadcast na pabor kay Kim Tae-on. Gayunpaman, hindi niya hahayaang kontrolin siya nito ng tuluyan. May lihim pala siyang plano. Gumawa siya ng peking script na kunwari ay babasahin niya sa live broadcast, ngunit sa mismong airing ay balak niyang ilantad si Kim Tae-on at Chairman Kim sa buong publiko. Bago nila magawa iyon, kailangan muna nilang mahanap ang loan shark boss dahil alam nilang anumang oras ay maaari itong patahimikin ni Tae-on. Nagtatago noon ang boss dahil natatakot itong patayin tulad ng ibang taong may alam sa sikreto ng pamilya Kim. Nang makita nito sina Haira at Cha Minjon, agad itong kumuha ng kutsilyo at nagtangkang tumakas. Susundan sana ito ni Minjon ngunit pinigilan siya ni Haira dahil alam niyang desperado at delikado na ang lalaki. Nagpalitan sina Haira at Minjon sa pagpapakalma rito. Sinabi nilang kung patuloy itong magtatago, mas lalo lamang itong papatayin. Ngunit kung susuko ito at magsasalita sa publiko, may posibilidad na maprotektahan pa ito at maikulong ang tunay na may sala. Sa wakas ay nagsalita rin ang boss at tinanong kung paano nila lalabanan si Kim Tae-on. Ipinaliwanag ni Minjon na magla-live broadcast sila upang ilantad si Tae-on at kailangan nila ang testimonya nito bilang ebidensya ng lahat ng krimeng ginawa nito. Pagkatapos noon, iniwan muna nila ang boss upang pag-isipan ang desisyon nito. Samantala, ipinaliwanag naman ni Gu Yun-hye kung paano sila makakapasok sa ospital ng FP Group. Dahil dati na siyang nakapunta roon, alam niyang madalas umorder ng pagkain ang ospital mula sa isang matandang mag-asawang nagtitinda ng groceries. Pumayag ang mag-asawa na tulungan silang makapasok ng palihim. Dahil sigurado si Yun-hye na makikilala agad siya ng mga nurse matapos niyang sampalin noon si Kim Tae-on, nagboluntaryo siyang maunang pumasok upang alamin muna ang sitwasyon. Nag-alala si Kim Hyun-sung kaya sumama rin siya rito. Nagpanggap silang mga helper ng food cart habang itinutulak ang kariton sa loob ng ospital. Habang namimigay ng pagkain sa mga guard at pasyente, palihim namang hinahanap ni Gu Yun-hye ang silid ni Chairman Kim at ni Lee Gaon. Matapos ang matagal na paghahanap, nakita rin niya sa wakas ang bata ngunit hindi niya ito maaaring lapitan. Kaya nagpanggap siyang janitor at ginamit ang chewing gum na kunwari ay lilinisin upang maitago ang maliit na kamera sa ilalim ng pinto ng silid. Nagkunwari rin siyang aksidenteng natapon ang pagkain upang makapasok sa loob ng kwarto ni Chairman Kim at maikabit ang listening device sa ilalim ng mesa. Samantala, hinihiling naman ng mga shareholder na makita si Chairman Kim dahil tutol sila kay Kim Tae-on bilang acting president ng kumpanya. Kasabay nito, nakatanggap sina Cha Minjon at Haira ng balitang tatakas palabas ng bansa ang sekretary ni Chairman Kim. Agad nila itong hinabol. Pagharang ni Minjon sa sekretary, diretsahan niya itong tinanong kung may kinalaman si Kim Tae-on sa aksidente. Noong una ay itinanggi ito ng sekretary. Ngunit nang ilabas ni Haira ang cellphone upang tawagan ng pulisya, napilitan itong magsabi ng totoo.
Inamin ng sekretary na sinunod lamang nito ang utos ni Kim Tae-on. Siya ang nagbukas ng gate upang makadaan ang sasakyan ni Chairman Kim at siya rin ang nagbigay ng pera sa hindi kilalang lalaki na responsable sa aksidente. Pagkatapos umamin, nagtangka itong tumakas ngunit agad itong hinarang ng mga pulis dahil sa pagtulong nito sa mga kriminal. Kasabay nito, nakipagkita naman ang loan shark boss kay Kim Tae-on. Nakita ng loan shark boss si Kim Tae-on at agad nitong inilabas ang recording kung saan inuutusan siya nitong ipapatay sina Cha Min-jon at Kang Haira dahil naging banta na ang dalawa sa kanya. Hindi lamang iyon. Sa loob ng 11 taon, lihim nitong nire-record ang lahat ng utos at maruruming trabahong ipinagawa ni Tae-on sa kanya. Pagkatapos, diretsahan niyang sinabi kay Tae-on na pinuntahan siya ni Haira at Min-jon at hinihikayat siyang tumestigo laban dito. Ngunit ayaw niyang makulong kaya hiniling niyang tulungan siya ni Tae-on na makatakas papuntang China. Kapalit nito, nangako siyang hindi na siya manggugulo pa. Pagkaalis nito, agad namang inutusan ni Tae-on ang kanyang sekretary na idiin si Cha Min-jon sa kasong kidnapping at pagpatay. Kumpiyansa siyang hindi kailanman maglalakas loob ang duwag na loan shark boss na tumestigo laban sa kanya. Samantala, dahil sa nakatagong kamera na ikinabit ni Gu Yun-hye at Kim Hyun-sung sa ospital, nasubaybayan nila ang buong paligid at napansin nilang mahigpit ang seguridad. Ambulansya lamang ang malayang nakakapasok at nakakalabas. Dahil dito, nagboluntaryo si Kim Hyun-sung na maghanap ng ambulansya na magagamit nila. Kasabay nito, dumating ang MC reporter at sinabi sa lahat na kailangan nilang kumilos ngayong gabi dahil magla-live broadcast si Kim Tae-on. Kapag pinalampas nila ang pagkakataong iyon, mahihirapan na silang iligtas sina Chairman Kim at Lee Ga-on. Agad silang naghati-hati ng gawain. Magpapanggap silang medical team gamit ang ambulansya upang mailabas sina Chairman Kim at Ga-on sa ospital habang ang MC reporter naman ay magla-live broadcast upang ilantad si Tae-on sa publiko. Pagkatapos mag-usap, si Cha Min-jun naman ay nagtungo upang makipagkita sa isang witness driver. Kasama rin sana sa plano ang MC reporter, ngunit hindi pa man ito nakakakilos ay bigla itong inaresto ng mga pulis dahil sa kasong conspiracy at pagpapakalat umano ng maling balita. Kasabay nito, si Cha Min-jun naman ay idinawit sa pagpatay sa loan shark boss. Sa interrogation room, ipinakita sa kanya ang video ng nurse na naglagay ng lason sa loan shark boss habang sinasabing si Min-jun ang nag-utos sa kanya. Samantala, matagumpay namang nailabas ni Kim Hyun-sung at Gu Yun-hye sina Chairman Kim at Lee Ga-on sa ospital gamit ang ambulansya. Dumating din sina Haira at Choi Do-yeon upang sunduin sila. Kahit galit si Haira kay Chairman Kim, alam niyang hindi nila maaaring hayaan itong mamatay sa kamay ni Kim Tae-on, kailangan pa rin itong mabuhay upang harapin ang batas. Ngunit bago pa man sila makalabas ng parking lot, napalibutan agad sila ng mga sasakyan. Pagbukas ng mga pinto, bumungad sa kanila si Kim Tae-on na puno ng yabang at kumpiyansa sa kanyang tabumpay. Wala itong pakialam kahit nasa ambulansya ang sariling ama. Agad nitong inutusan ang mga tauhan na pasukin ang sasakyan at patayin silang lahat. Dahil dito, sina Kim Hyun-sung at Choi Do-yeon ang unang lumabas upang harapin ang mga kalaban. Maging ang loan shark boss ay tumulong na rin sa kanila dahil nagsimula na siyang makonsensya sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Sa loob naman ng ambulansya, pilit na ipinagtatanggol ni Haira ang sarili habang binabasag ng mga tauhan ni Tae-on ang bintana ng sasakyan. Napilitan siyang lumabas at tumakbo upang ilayo ang panganib kina Chairman Kim at Lee Ga-on. Sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis sa tamang oras. Ngunit laking gulat nila nang sila pa mismo ang pusasan ng mga pulis dahil kontrolado pala ni Kim Tae-on ang mga ito. Mayabang na lumapit ang sekretarya kay Tae-on at ipinakitang mayroon itong larawan ng MC reporter kasama ang grupo nila. Matagal na pala minamanmanan ni Tae-on ang grupo ni Haira, kaya nitong natunugan ang buong plano nila sa ospital. Iyon din ang dahilan kung bakit walang bodyguard sa loob ng pumasok sina Gu Yun-hye at Kim Hyun-sung. Sadyang hinayaan sila ni Tae-on. Ngunit hindi niya inaasahang biglang dumating si Cha Min-jon kasama ang military prosecutors matapos siyang makapagpiyansa dahil prosecutor ang kanyang bayaw. Matapos mapatumba ang mga tauhan ni Tae-on, agad nitong itinanggi ang lahat at ibinintang kay Haira ang pagdukot kina Chairman Kim at Lee Ga-on. Ngunit hindi alam ni Tae-on na matagal nang naka-live broadcast si Haira sa Defense Channel. Lahat ng pagbabanta at pag-amin ni Tae-on ay narinig at napanood ng live ng publiko. Tuluyang nabunyag sa buong bansa ang tunay nitong pagkatao. Kasabay nito, ang bayaw naman ng MC reporter ay naglabas ng exclusive breaking news sa official broadcast station tungkol sa korupsyon ng FP company at sa mga kasalanan ni Kim Tae-on. Tinanggap naman ng isa pang loan shark boss ang kanyang pagkakakulong upang magsimulang muli at pagbayaran ang mga kasalanan niya. Dinala naman sa malaking ospital sina Chairman Kim at Lee Ga-on upang gamutin. Pagkatapos ng lahat, muling nag-live broadcast si Haira at isa-isang inilantad ang mga krimen ni Kim Tae-on at ng FP company mula sa illegal insurance money, blackmail, pang-aabuso sa kapangyarihan, hanggang sa paninira sa mga inosenteng tao. Ibinunyag din niyang handang saktan ni Tae-on maging ang sariling ama at kapatid upang makuha lamang ang kapangyarihan. Dahil dito, lalong bumaliktad ang publiko laban kay Tae-on. Ngunit kahit ganoon, sinalo ng loyal secretary ang lahat ng sisi upang protektahan si Tae-on. Gayunpaman, patuloy na nag-imbestiga ang bayaw ni Cha Min-jon at natuklasan nilang si Tae-on mismo ang nag-utos at nagplano ng lahat ng iligal na gawain. Matapos makalabas ng ospital, agad na pinuntahan ni Cha Min-jon si Chairman Kim upang hikayatin itong isuko ang sariling anak sa batas. Ngunit tumanggi si Chairman Kim. Para sa kanya, ang malamig at mabagsik na ugali ni Kim Tae-on ang kailangan upang mapatakbo ang kumpanya. Wala nang nagawa si Min-jon kundi tanggapin ang desisyon nito. Ngunit mabilis ang karma.
Habang nagpapagaling si Chairman Kim sa ospital, may isang nurse na pumasok upang palitan ang kanyang IV. Sa huling sandali, inamin ng nurse na si Kim Tae-on mismo ang nag-utos sa kanya. Mas malala pa rito, balak din sana nitong saktan si Lee Gaon. Mabuti na lamang at naging alerto si Haira at agad niyang napigilan ang nurse bago pa nito masaktan ang bata. Doon tuluyang naunawaan ni Chairman Kim na handang gawin ni Tae-on ang lahat para sa kapangyarihan. Matapos ang insidenteng iyon, agad niyang inilayo si Lee Gaon at ibinalik ito kay Haira dahil alam niyang iyon na lamang ang pinakaligtas na lugar para sa bata. Samantala, matapos mamatay si Chairman Kim, naibalik kay Tae-on ang posisyon na dating pagmamay-ari ng kanyang ina sa kumpanya. Ngunit kahit nakuha na niya ang lahat, wala pa rin kumikilala sa kanya bilang tunay na leader. Nang pumasok siya sa bulwagan, malamig siyang kinutya ni Haira at sinabing kahit maupo pa siya sa posisyon, wala namang totoong kumikilala sa kanya. Diretsahang tumama sa puso ni Tae-on ang mga salitang iyon, kaya lalo lamang siyang nagalit. Inutusan ni Kim Tae-on ang kanyang sekretary na paalisin si Haira sa bulwagan. Ngunit bago pa man iyon mangyari, dumating na ang mga pulis kasama si Min Jon upang arestuhin siya dahil sa pagkakasangkot niya sa mga krimen ng dating sekretary. Itinanggi ni Tae-on ang lahat ng akusasyon, ngunit hindi niya alam na hindi naduwag ang dati niyang utusan. Inamin nito ang buong katotohanan, kabilang ang utos ni Tae-on na patayin ang kapatid ni Min Jon noon. Sa isip ni Tae-on, ang gusto lang niya ay mabawi ang lahat ng bagay na sa tingin niya ay pag-aari ng kanyang ina. Ngunit pakiramdam niya ay palaging may humahadlang sa kanya. Dahil sa sobrang galit, binasag niya ang isang baso at hinawakan ang matalim na piraso nito habang dahan-dahang lumalapit kay Haira. Nang tangkain niyang saksakin si Haira, agad na humarang si Cha Min Jon at siya ang nasaksak. Doon tuluyang gumuho si Tae-on. Agad namang isinugod si Min Jon sa ospital. Habang nagpapagaling siya, madalas namang dalawin ni na Haira at ng batang si Gaon ang si Mayon ang tunay na ina ni Gaon. Naiintindihan ni Gaon kung gaano kasakit ang sitwasyon, kaya kahit hindi siya umiiyak, ramdam na ramdam niya ang lungkot. Madalas niyang yakapin si Haira at sabihin, "Huwag kang umiyak dahil ikaw pa rin ang mama ko." Patuloy din nilang binibisita si Min Jon sa ospital habang nananatili pa rin itong komatose, bagamat unti-unti nang bumubuti ang kalagayan nito. Samantala, natapos din ang paglilitis kay Kim Tae-on. Sa kabila ng napakaraming kasalanan niya, 7 taon lamang ang naging sentensya matapos niyang gumastos ng malaki para sa magagaling na abogado. Para sa maraming nakakaalam ng katotohanan, napakagaan ng 7 taong parusa kumpara sa lahat ng buhay na sinira niya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Biglang nakatanggap ng balita si Haira na nawawala si Min Jon sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, bigla itong nagpakita sa harap ni Tae-on at sinabi ang huling katotohanan. Bago siya mamatay, inilipat ni Chairman Kim ang lahat ng shares ng FP Company kay Lee Gaon. Ibig sabihin, wala nang natira kay Tae-on. Ang buong buhay niya ay ginugol niya para maagaw ang kumpanya, ngunit sa huli, hindi rin pala ito mapupunta sa kanya. Dahil doon, tuluyan siyang nabaliw sa galit at gusto niyang patayin si Cha Min Jon. Ngunit para kay Min Jon, iyon na rin ang kabayaran niya sa lahat ng taong sinaktan niya noon. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, tuluyan nang bumalik si Cha Min Jon sa piling ni na Haira at ng kanilang grupo. Ang dating hideout nila ay naging parang pangalawang tahanan na niya. Samantala, nagkaroon din ng lakas ng loob si Kim Hyun-sung na ipagtapat ang tunay niyang nararamdaman kay Go Yeon-hae. Bigla niya itong hinalikan at iniwan ang singsing bilang simbolo ng proposal bago siya umalis para sa military service. Hinayaan niyang si Yeon-hae ang magdesisyon kung tatanggapin ba siya nito o hindi. Bago umalis si Hyun-sung para maglingkod sa militar, hiniling niyang hintayin siya ni Yeon-hae at pakasalan pagbalik niya. At mukhang ang sagot ni Yeon-hae ay isa pang halik. Sa huli, ipinagpatuloy ni na Haira at Min Jon ang pagpapatakbo ng kanilang private channel upang ipaglaban ang hustisya para sa mga naapi at walang laban. Ngunit hindi na sila simpleng vigilante group lamang. Opisyal na silang naging isang justice squad. Hindi para sa pera o personal na interes, kundi para itama ang mga maling hindi kayang ipaglaban ng ibang tao at upang bigyang liwanag ang katotohanan sa lipunan. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.